Mula pagkabata ay iniwan ka sa bundok, akala mo'y mag-aasawa at magkakaroon ng ordinaryong buhay, ngunit di sinasadyang natapakan mo ang pintuan ng immortalidad ng banal na mandirigma. At sa pagkakataon ay nagkaroon ng paghahalo ng yin at yang, akala mo ay isang kahanga-hangang tadhana ng immortalidad, at mula roon ay tatahak ka patungo sa tuktok ng sekta ng immortal. Hindi mo inakala na ito lamang ang simula ng iyong bangungot. Sa sandaling ito, tinitingnan mo ang iyong sarili sa tasa. Tulad ng anino noong mga nakaraang taon, puno ng damdamin. Kung titignan lamang ang bata at guwapong anyo sa labas. Sino ang makakapagsabi na malapit ka ng mamatay? Sa pag-alala sa iyong katawa-tawa at kaawa-awang buhay, hindi mo napigilan ang sarili na inumin ang alak sa tasa. Tadhana ng immortal, pagwawakas ng tadhana. Biglang, ang iyong paningin sa gilid ay nakakita ng dalawang daloy ng liwanag na lumilipad patungo sa iyo. Sa masalimuot na ekspresyon, tiningnan mo si Cold Moon Frost, nagbuhos ng isang tasa ng alak para sa iyong sarili, at mumiti ng may pag-uyam. Sa wakas ay kikilos ka na ba? Kung hindi ka pa kikilos, mamamatay na ako sa katandaan. Huminto si Cold Moon Frost sa harap mo, isang kislap ng kalungkutan at pagkawalang sala ang naglaro sa kanyang mga mata, at sa wakas ay mahina niyang binuksan ang kanyang mapupulang labi. Mayroon ka pa bang natitirang hiling na hindi natupad? Kung kaya ko, tutuparin ko ito para sa iyo. Tiningnan mo si Venerable Gukinghan ng seksyon ng mga Birhen Jade sa malayo, at isang napakalalim na puot ang kumislap sa iyong mga mata. Ininom mo ang alak sa tasa hanggang sa huling patak, tumayo, at tiningnan si Cold Moon Frost mula ulo hanggang paa. Isang mapanuksong ngiti ang bumungad sa iyong mga labi, itinaas mo ang baba ni Cold Moon Frost, at may bahid ng pang-insulto sa iyong tono. Cold Moon Frost, gusto kong magsaya bago ako mamatay, tutuparin mo rin ba yon para sa akin? Isang kislap ng pagtataka ang naglaro sa mga mata ni Cold Moon Frost. Tila hindi niya inaasahan na hihingi ka ng ganitong uri ng kahilingan. Bagamat kayo ay may ugnayan bilang mag-asawa, ito ay bunga lamang ng hindi inaasahang pagkakataon. Simula noon ay hindi na kayo nagkalapit. Sa harap ng iyong kahilingan ngayon, siya ay biglang hindi alam kung ano ang gagawin. Si Gukinghan naman ay nanginginig sa galit, alam niya na sinasadya mo siyang galitin. Balak niyang lumapit upang disiplinahin ka, ang walang kamatayang nilalang na ito, ngunit narinig niya ang mahinang mensahe ni Cold Moon Frost sa kanyang tainga. Guro, ang katawan ay isang balat lamang, may damdamin man o wala, ito ay walang kinalaman dito. Si Gukinghan ay nagulat at napatingin sa kanya. Hindi niya inaasahan na siya ay umabot na sa ganitong antas ng pag-unawa. Marahil para sa kanya, ito ang pinakamagandang pagkakataon upang wakasan ang nakaraan. Nang makita mong walang reaksyon si Cold Moon Frost, isang malamig na ngiti ang gumapang sa iyong mga labi, at pinagmasdan mo siyang mabuti. Ano, hindi ba sinabi mo na kung kaya mo, tutuparin mo ang aking hiling? Mas mabuti pang mamatay sa ilalim ng bulaklak ng peony, maging multo man ay magiging masaya. Marahil ang mamatay sa iyong katawan ay hindi rin masamang pagpipilian. Kinagat ni Cold Moon Frost ang kanyang mapupulang labi. At seryosong sinabi, kung ito ang iyong nais, gagawin ko ito para sa iyo. Gusto mo pang magsalita, ngunit muli mong narinig ang boses ni Cold Moon Frost sa iyong tainga. Guro, ito ang pagkakautang ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, ako mismo ang maghahatid sa kanya sa kanyang wakas. Narinig ito ni Gukinghan at suminghot lamang ng malamig. Lin Lochen, may lakas ka pa ba? Mukha kang bata, ngunit ang iyong katawan ay malamang na hindi na gumagana. Tumawa ka ng malakas, gusto mo bang subukan? Muli si Gukinghan ay sobrang nainis. Ngunit ikaw ay walang pakialam na nagsabi, ano? Hindi ka ba nasisiyahan? Halika, nang makita silang malapit ng mag-away. Si Cold Moon Frost ay mahina lamang na nagsabi, tayo na, pumasok na tayo sa silid. Tiningnan mo siya na parang walang pakialam. At nainis ka, hinila mo siya papunta sa iyo, anong silid? Walang ibang taong pupunta sa bundok panlong na ito maliban sa inyo, kaya dito na lang. Nang marinig ito ni Leng Yushuang, may bahagyang pagkabalisa sa kanyang mga mata. At direkta kang humalik ng marahas sa kanyang mga labi. Alam ni Leng Yushuang na gusto mong inisin si Gukinghan, kaya tahimik siyang bumuntong hininga sa kanyang puso. Hindi kanya itinulak. Isang kamay ni Leng Yushuang ang gumawa ng mahika, at ang mga ulap sa paligid ay gumalaw. Tinakpan ang anyo ng dalawa. Maliwanag na hindi siya kasing luwag ng puso gaya ng sinabi niya kahit na. Hindi niya gustong makita ng iba maliban sa lalaking ito ang kanyang katawan. Ang huling nakita ni Gukinghan ay ang sisiw mong nilalang. Natumingin sa kanya at pagkatapos ay may masamang ngiti na pinunit ang damit ng kanyang alagad. Makalipas ang ilang sandali. Narinig ang mahinang pagdaing ni Cold Moon Frost at ang iyong masayang tawa. Paano naman ang banal na dalaga ng seksyon ng mga Birhen Jade? Hindi ba siya ang babae ni Lin Lochen? Cold Moon Frost, sa bibig mo'y malinis at dalisay. Ngunit ang katawan mo ay hindi nagsisinungaling. Tigilan mo ang walang ekspresyong mukha na yan, mukha kang patay sa loob. Nakakagalit lang. Si Gukinghan, na nakikinig sa mga ingay na nagmumula sa loob, ay naggangalit ang mga ngipin sa galit.
Inilabas niya ang kanyang mahabang espada. Ang ingay sa loob ay lalong lumalakas. Ang boses ng kanyang alagad na pinipigilang humagulgol ay lumalabas. Pinigilan ni Gukinghan ang kanyang kamao at mabilis na tumalikod at umalis. Mas mabuti nang hindi makita. Matandang bruha, bakit ka tumatakbo? Hindi ba ang sabi mo ay wala kang pagnanasa? Hahaha, matandang bruha. Hindi mapakali ang iyong puso. Anong uri ng pinakamataas na kawalan ng damdamin ang iyong sinasanay? Kung ako ay magkakaroon ng susunod na buhay, pagsisisihan mo at iiyak ka sa tawag ng iyong ama at ina. Hahaha, ang iyong mapagmataas at mabangis na tawa ay lumabas mula sa ulap na parang nais mong ilabas ang lahat ng iyong pighati sa mga nakaraang taon. Si Gukinghan ay nanginginig sa galit, at sa malayo ay tila isang araw ang bawat sandali, hindi mapakali. Makalipas ang kalahating oras, pinunasan ni Cold Moon Frost ang dumi at damo sa kanyang katawan at nagbihis ng malinis na damit. Ngumiti ka ng malamig, sa bibig ay ayaw, ngunit ang katawan ay napakatapat. Wala ka bang ibang lalaki? Naalala ni Cold Moon Frost ang nangyari kanina at medyo hindi natural ang kanyang ekspresyon. Ngunit seryoso siyang sumagot sa iyo, maliban sa iyo, hindi ako lalapit sa kahit anong lalaki. Maaari kang magpahinga, ngumiti ka ng bahagya at humiga ng patag. Habang nakatingin sa asul na langit at puting ulap, mahinahong sabi mo, gawin mo na. Umupo si Cold Moon Frost sa tabi mo, habang papalapit ang iyong hininga sa pagtigil, ang kanyang ekspresyon ay lubhang komplikado. Lin Luchen, nagsisisi ka bang iniligtas mo ako? Maaaring ako ay patay na. Naramdaman mong hinawakan ni Cold Moon Frost ang iyong kamay at may ipinasok sa iyong palad, sabay na pinagsama ang inyong mga daliri. Ito ang batong tadhana na nag-ugnay sa atin. Alam kong hindi mo ito gusto, ngunit sabi ng alamat ay may kakayahan itong baligtarin ang tadhana at ikot ng buhay. Ang boses ni Cold Moon Frost ay tila may bahid ng pag-iyak at tila may tumutulo sa iyong mukha kung may susunod na buhay. Huwag mo na akong makilala na itong sawimpalad, kung may pag-ikot ng buhay, tiyak na babayaran kita. Hindi na siya walang pakialam, ngunit lalo niyang ipakita ang kanyang pagmamalasakit sa iyo, lalo namang hindi ka tatantanan ni Gukinghan. Kailangan lang magpanggap si Cold Moon Frost na walang pagnanasa at palihim na magsikap sa pagsasanay. Ngunit sa kasawian, hindi pa rin niya nagawang iligtas ka bago ka mamatay sa katandaan, kaya siya na lamang ang personal na maghatid sa iyo. Gusto mong imulat ang iyong mga mata ngunit wala kang lakas, kaya mahigpit mong hinawakan ang kanyang kamay at sinuklian ni Cold Moon Frost ang iyong pagkakahawak. Tila may binibigkas siya sa kanyang bibig, parang nais kang tulungang mabawasan ang sakit, pakiramdam mo ay lumulutang ka sa walang katapusang kawalan. Hindi kumilos si Cold Moon Frost, ngunit dumating na ang iyong huling oras, ang kanyang boses ay tila nagmula sa kabila ng panahon at espasyo. Paulit-ulit na umaalinggaw sa kawalan, hindi mo namamalayang sumabay ka sa pagbigkas, unti-unting nag-iisa ang inyong mga boses. Para bang isang tao ang bumibigkas, ang tadhana ay parang sinulid na humihila sa nakaraan. Ang pag-ikot ng buhay ay parang talim na pumuputol sa dati. Paahon sa ilog ng panahon, gamit ang landas ng sanhi at bunga bilang talim, ang walang hanggang lotus ay nakikipaglaban sa matinding lamig. Nakikita ang tatlong buhay na kasalanan, ang walang simulang pag-ikot ay pumutol sa nakaraan, binubuo muli ang tunay na sarili na walang tadhana. Ang katawang ito ay maging batong tadhana na pumipigil sa ilog ng tadhana, ang kaisipang ito ay maging apoy na sumusunog sa tanikala ng langit. Kahit na dumating ang 10,000 paghihirap. Bilang espada, ang berdeng lotus ay hindi namamatay, walang hanggang tadhana, walang hangganang tadhana. Kaya't ang dati kong sarili ay nakikita ang tunay kong sarili, ang tunay na sarili ay ang tadhana ko, ito ang tadhana. Ang kamalayan ay umiikot, sa huling linya na ibinigkas, isang liwanag ang pumutol sa kawalan. Makikita sa dilim, isang bilog at makinis na buto ang dahan-dahang umuusbong, isang napakalawak na. Itim na ilog ang dumadaloy, biglang hinila ng isang napakalakas na puwersa. Nahulog sa itim na ilog, isang iglap ay nagising, iminulat ang mga mata at nakita ang sirasirang kubo sa harap. Medyo naguguluhan, hindi ako namatay. Makalipas ang ilang sandali. Mula sa kubo ay narinig ang iyong tila baliw na tawa, na hindi humupa ng mahabang panahon. Isang panaginip na parang panandalian lamang, parang nakaraang buhay, hahaha. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, saka ka lang kumalma at nagsimulang mag-isip. Bakit ka muling isinilang? May kapangyarihan ba talaga ang batong sumasalungat sa tadhana na baguhin ang itinakda ng langit? At ano ang kahulugan ng talata na binigkas ni Cold Moon Frost? Hindi mo namamalayang inulit mo ang talata. Ang tadhana ay parang sinulid na humihila sa nakaraan. Ang pag-ikot ng buhay ay parang talim na pumuputol sa dati. Sa susunod na sandali, hinila ka na sa isang madilim na karagatan. Nakatayo sa isang itim na bato, ang madilim na ibabaw ng dagat ay tahimik, isa lamang. Ang usbong na bulaklak na berdeng lotus ang bahagyang umiindayog, alam mong ito ang iyong sariling dagat ng kamalayan at plataporma ng diwa,
Ngunit bakit may isang berdeng lotus sa iyong plataporma ng diwa? Tila ito ay dahan-dahang sumisikat. Ano ang mangyayari kapag ito ay ganap na nagliwanag? Inabot mo at hinawakan ito, ang berdeng lotus ay umindayog lamang, walang ibang reaksyon. Pagkatapos ay gumalaw ang iyong isip, muling binigkas ang talata, at ang berdeng lotus ay nagkaroon ng reaksyon. Nakita mo itong nagkalat ng isang berdeng liwanag, may mga salitang lumitaw, isang sining na tinatawag na sining ng tadhana at pag-ikot ng buhay, at ang iyong binigkas ay ang panimulang pangunahing nilalaman nito. Ang sining na ito ay nagmula sa batong sumasalungat sa tadhana, isang nakakatakot na sining na may kakayahang sumilip sa tadhana, baligtarin ang sanhi at bunga. At pumasok sa pag-ikot ng panahon, ang nagsasanay ay maaaring sumilip sa tadhana, dayain ang tadhana. Baguhin ang tadhana, at kahit na pumasok sa ilog ng panahon at espasyo, makakuha ng isang pagkakataon ng buhay sa pag-ikot. Kapag ang pagsasanay ay umabot sa sukdulan, ang nagsasanay ay naglalangkap ng isang mundo sa kanyang katawan, nagiging batas ng langit. Lampas sa 3 kaharian, matapos mong basahin ang buong teksto, naramdaman mo lamang na ang lumikha ng sining na ito ay isang baliw kung sa karaniwan, tiyak na tatawanan mo ito. Ngayon ay hindi mo ito maaaring baliwalain, dahil ikaw ay muling isinilang dahil dito, may ganitong kahanga-hangang sining. Ano bang hindi ko kayang ipaghiganti? Nang huminahon ka, natuklasan mo na ang harap mo ay isang aklat ng sining. 3 bahagi lamang ito, hanggang sa antas ng gintong butil ang kayang abutin ng sining na ito. Nawawala ang mga sumunod na bahagi, nasa bato ba ng tadhana ang mga ito? O kaya'y lilitaw lamang ito kapag naabot mo na ang tamang antas, hindi naman siguro. Na hindi ito nilikha ng lumikha, imposible, talagang imposible. Ngunit anuman ang mangyari, ito lang ang iyong tanging pagpipilian ngayon, sapagkat ang sining na ito ay makakaabot sa gintong butil. Kung kailangan, magpapalit na lang ng sining sa bandang huli. Matapos maunawaan ang lagay ng iyong katawan, dahan-dahan mong iminulat ang iyong mga mata. Tumingin-tingin sa sirasirang kubo, ang angkan ni Lin ay henerasyon ng namumuhay sa pangangaso sa gilid ng bangin ng putol na buwan. Sa salin ni Lin Changsheng, walang babaeng nangahas magpakasal sa mga lalaki, totoo nga ang lumang kasabihan. Hindi lumalampas sa 3 henerasyon ang pagkalalaki, ngunit nagpasya ka sa buhay na ito na bigyan sila ng pananagutan. Kahit na ikaw ay isang batang inampon lamang, kaya hindi ka tunay na miyembro ng angkan ni Lin, bago mamatay si Lin Changsheng ay inutusan kang bumaba ng bundok at humanap ng ibang landas, ngunit hindi ka agad umalis, matigas ang ulo mong nanatili sa bundok, upang magluksa para sa kanya sa loob ng 3 taon. Ngayon, sa pamamagitan ng mga matang naghihintay ng sakripisyo. Alam mo ang oras, makalipas ang 3 araw ay ang kamatayan ng iyong amang-amahan. Si Lin Changsheng, ang baboy na ito ay ang iyong inihandang handog. 3 taon na ang lumipas. Balak mong pagkatapos ng pag-aalay sa iyong amang-amahan ay bumaba ng bundok, sino ang mag-aakalang sa bundok? Makikilala mo ang sawing palad na babaeng si Leng Yushuang, akala mo noon ay pinadalhan ka ng langit ng asawa. Sino ang mag-akalang libreng tirahan at pagkain habang buhay? Sa muling pagsilang, ang unang reaksyon mo ay layuan si Leng Yushuang. Ang sawing palad na babaeng iyon, upang hindi na maulit ang pagkakamali, lalayo ka ng lalayo. Magtatanong ka muna, kapag nakamit mo na ang antas ng espiritong sanggol, saka mo haharapin ang sekta ng mga Birhen Jade. Ngunit kung hindi mo ililigtas ang tangang babaeng iyon, baka malunod siya sa lawa. Kanino ka maniningil? Kung mamatay siya, tapos na ang lahat, hindi mo mababawi sa loob ng 100 taon ang pagkakautang. Sa loob ng 100 taon, pagkakautang ito na dapat bayaran. Bayaran ng mabuti at higit sa lahat. Nasa kanya ang bato ng tadhana, maaaring naroroon ang ikalawang bahagi ng artes ng tadhana ng muling pagsilang. At may kinalaman din ito sa iyong muling pagsilang, ang ganitong kayamanan ay hindi dapat mahulog sa kamay ni Gukinhan na sawing palad na babae. Ngunit kung pupunta ka muli, baka maulit ang pagkakamali. Maipit sa sitwasyon, medyo wala kang magawa kahit na muling isinilang ka. 3 araw lamang ang natitira para sa iyo, kahit na magsanay ka ng walang tigil. Limitado lang ang pagtaas ng iyong lakas. Itinaas mo ang iyong kamay at tinapik ang iyong ulo, bumuntong hininga. May paraan ba para mabilis na mapalakas ang kakayahan? Sa iyong pagkilos, isang duguan at sirang talim. Nahulog sa sahig, nag-ingay ng malinaw. Masayang yumuko ka at pinulot ito. Puno ng kasiyahan ang iyong mukha dahil sa muling pagkakamit. Ang sirang talim na ito, ayon sa iyong ama, ay nasa iyong balutan. Sabay mong natagpuan. Hindi alam kung anong material ang sirang talim, basta't matalas na parang bakal. At hindi tinatabla ng apoy at tubig. Sinubukan itong sunugin ng iyong ama. Ngunit pagkatapos ng 3 araw at 3 gabi, malamig pa rin ito, hindi man lang uminit. Mula pagkabata ay ginamit mo na itong parang kutsilyo sa pangangaso, laging panalo, ngunit sa nakaraang buhay sa pagtaka sa taluktok ng Birhen Jade, nalantad ang bahagi nito at kinumpis ka ni Gukinhan.
Ngayon ay marahan mong pinupunasan ang sirang talim, may ngiti sa iyong mga labi, ngiti ng muling pagkakamit. Matandang kasama, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi mo alam ang relasyon ng sirang talim na ito. Sa iyong mga tunay na magulang, ngunit dahil putol ang talim, malamang ay masama ang nangyari. Dahil kaya nitong putulin ang nagtitipon na hangin at saktan ang mga deboto, makikitang ito ay tunay na mahiwagang kayamanan. Biglang may kislap ng ideya sa iyong isip, umiti ka at sinabing, naisip ko na. Itinago mo ang sirang talim, mabilis na tumayo at nag-impake, bumaba ng bundok. Pagkalipas ng 3 araw, sa gilid ng lawa sa loob ng malalim na bundok, sumandal ka sa tabi ng isang nag-iisang libingan at uminom, hawak ang isang pamingwit. Nangingisda sa tabi ng lawa. Malungkot mong kinuha ang pitsel ng alak at inihampas ito sa pitsel sa harap ng libingan. May lungkot sa iyong boses, matandang Lin, matagal na tayong hindi nagkita. Ngunit malapit na akong umalis muli. Kung malungkot ka, babalik ako at magsusunog ng ilang cake ng diwata. Huwag kang mag-alala, bibisitahin kita kapag may oras. Kung may kaluluwa ka sa langit, dapat ay protektahan mo ako sa lahat ng panganib. Ininom mo ang alak ng isang upuan, pagkatapos ay isinuot ang isang bakal na maskarang kalahati ang takip. Kinuha ang pamingwit at nagsimulang mangisda, dahan-dahang lumipas ang oras, hawak mo ang pamingwit. Tahimik na tumingin sa langit, mahinang bulong, malapit na siguro siyang dumating. Noong mga panahong iyon, dito ako nahulog at nagbiro kay Lin Changsheng na bigyan ako ng asawa. Para hindi siya maging binata tulad niya. Ngunit katatapos lang ng kanyang mga salita, biglang lumitaw ang babaeng iyon sa kalagitnaan ng hangin. Diretso siyang nahulog sa tubig na ikinagulat mo noon. Minsan ay pinagdudahan mo kung si Lin Changsheng ba ay nasa ilalim na mundo na nagtatrabaho dahil napakatotoo ng kanyang sinabi. Hindi mo inaasahan na ang pagpasok sa mayamang pamilya ay parang paglubog sa malalim na dagat. Mula noon, ang kalayaan ay nawala na. Habang nag-iisip ka ng walang kabuluhan, isang malakas na pag-alon ng mahiwagang enerhiya ang lumitaw. Biglang nagkaroon ng pagbaluktot sa ibabaw ng lawa. Isang babaeng nakasuot ng asul at puting damit ang biglang lumitaw mula sa wala. Ang kanyang asul at puting damit ay nabahira ng dugo. Pagdating niya, direkta siyang nahulog sa lawa sa harap mo. Tahimik kang tumingin. Ang lawa ay nagtalsikan ng malalaking patak ng tubig. Isang malamig na ngiti ang dumapo sa iyong mga labi. Dumating ka na sa wakas. Leng Yushuang, matagal na kitang hinihintay. Tahimik kang nakaupo sa tabi ng lawa, nangingisda. Walang emosyon na pinanood si Leng Yushuang na nagpupumilit sa tubig. Mabilis na nabahira ng dugo ang lawa. Ang mahiwagang enerhiya ni Leng Yushuang ay nakulong. Hindi siya makapagpalit ng enerhiya sa loob at hindi rin marunong lumangoy. Wala siyang magawa kundi tumingin ng walang magawa sa dalampasigan. Sa saklolo, hindi ako marunong lumangoy, ngunit wala kang pakialam. Patuloy ka pa ring nagpangingisda ng mahinahon na nagdulot ng kawalan ng pag-asa kay Leng Yushuang. Di nagtagal. Naubos na ang lakas ni Leng Yushuang, unti-unti siyang lumubog sa ilalim ng lawa. Puno ng pagkadismaya ang kanyang puso. Mamamatay ba ako ng ganito na walang dahilan? Sa sandaling iyon, may isang flop na tunog. Isang figura ang tumalon mula sa dalampasigan, nagdala ng maraming bula. Nakita ni Leng Yushuang na ang taong iyon ay may maskara na kalahating tinatakpan ang mukha. Sa ilalim ng maskara, lumalabas ang isang pares ng mga mata na tila malalim na tubig. Kumikislap ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Ang tingin na iyon, tila tumatawid sa walang hanggang panahon at espasyo. Nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng pagkakakilanlan. Ngunit di nagtagal, lumipat ang taong iyon sa likuran niya. Mula sa likod, niyakap siya at lumangoy patungo sa ibabaw. Makalipas ang ilang sandali, inilagay siya sa dalampasigan. Hoy, gising, gising, walang reaksyon si Leng Yushuang. Bahagyang umiti ang lalaki. Hinawi ang kwelyo niya, nakita mo ang dibdib niya at ang nakatatak sa gitna nito. Ang reverse fate stele. Ngayon na ang tamang pagkakataon para palitan ito. Mabilis mong ipinagpalit. Ang 2 kwintas na may reverse fate stele at mariin mong pinindot ang gitna ng dibdib ni Leng Yushuang. Leng Yushuang, huwag kang mamatay, hindi pa kita nauutang. Wala kang pakialam sa bawal na paghawak sa babae. Bawat pulgada ng katawan niya, bukod sa sarili niya, ikaw ang pinakakilala. Makalipas ang ilang sandali, napalingon si Leng Yushuang at umubo ng 2 lagok ng tubig, dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Nang makita ka na nakapatong ang mga kamay sa kanyang dibdib, nanlaki ang mata ni Leng Yushuang, gulat na gulat. Kalmado mong inalis ang kamay, mahinahong sinabi, gising ka na. Huwag kang magkamali. Sinasagip lang kita. At huwag mong asahang pananagutan kita, kung hindi, ibabalik kita sa tubig. Naiintindihan mo ba? Tulala si Leng Yushuang, pero dahil nasagip siya, tumango siya ng hindi sinasadya. Ang pagkalunod ay napakasakit, mas gusto pa niyang mamatay sa espada. Kaysa malunod, napangiti kang kontento, inalalayan siya, at biglang pinunit ang damit sa kanyang likuran. Ngunit ang punit-punit na damit ay matibay, hindi mo ito nagawang punitin. Ito ay tila isang mahiwagang kasuotan.
Natakot si Leng Yueshuang, mariing hinawakan ang kanyang kwelyo. Umurong ng ilang hakbang, at nagbabantang tumingin sa iyo, ano ang gusto mong gawin? Sa kabila ng kanyang mga sugat, babalikan pa ba siya ng taong ito? Kinuha mo ang alak sa lupa. At mahinahong sinabi, kung hindi mo ayusin ang mga sugat mo, maaari na kitang Hindi na unawaan nilang Yueshuang ang maaari na kitang, pero alam niyang tinutulungan mo siya. Kaya ko na. Sigurado ka bang maaabot mo? Kung ganoon, pasensya na sa abala, binibini. Namula ang maputlang mukha nilang Yueshuang. Hiyahiyang hinubad ang kanyang panlabas na damit. Nakita mo ang mga sugat na may iba't ibang lalim. Ibinuhos mo ang matapang na alak sa kanyang likod upang hugasan ang dugo. Napasinghap si Leng Yueshuang. Nanginginig sa pagbuhos. Makalipas ang ilang sandali, inilabas mo ang inihanda mong gamot sa sugat at ibinuhos ito. Ilang bote ang naibuhos bago tumigil ang pagdurugo. Kumuha ka ng benda at simpleng tinapalan ang kanyang sugat. Pagkatapos ng mga hakbang na ito, si Leng Yueshuang ay pinagpapawisan ng malamig, hingal na hingal, makalipas ang ilang sandali. Saka siya nakaahon, salamat, Ginoo. Wala kang imik. Itinago ang gamot sa sugat, binuhat si Leng Yueshuang sa baywang, at nagtungo sa kanyang maliit na kubo. Bigla ang nagpanik si Leng Yueshuang at mabilis na nagsabi, binata, kaya ko naman. Manahimik ka. Maliban na lang kung kaya mong lumipad, huwag kang gumalaw. Kung hindi, ibabalik kita sa tubig. Matulis ang iyong mga mata, malamig ang iyong presensya. Natakot si Leng Yueshuang kaya namutla ang kanyang mukha at nagsiksik. Hindi ko alam kung bakit, pero parang pamilyar ka sa akin. May pakiramdam ng paggalang na nagmumula sa puso, pero sa alaala ko, hindi pa kita nakita. Saan nang gagaling ang pamilyar na ito? At saka, saan mo ako dadalhin? Hindi naman siguro ako dadalhin para maging asawa ng pinuno ng tulisan. Sa pag-isip niya, mabilis na pinatakbo ni Leng Yueshuang ang kanyang sining at paulit-ulit na sinubukang sirain. Ang gapos ng enerhiya sa kanyang katawan. Dali, dalhin mo si Leng Yueshuang pabalik sa kubo. Ilagay mo siya sa iyong kama, gamutin mo ang iyong sarili ng mabilis, at umalis ka paggaling. Sa pagtingin sa iyong walang pakialam, medyo naguluhan si Leng Yueshuang, at pagkatapos ng ilang sandali. Saka siya nahimasmasan at bumulong, tila hindi mo ako gusto, binata. Hindi, ganito ako sa lahat. Pero, sa tabi ng lawa, parang gusto mo akong malunod, mahinahon mong sabi. Bigla kang sumulpot, akala mo ba'y espiritu ng bundok o halimaw sa tubig? Sino bang lalapit? Walang masabi si Leng Yueshuang. Ang iyong kalmadong itsura noon ay hindi rin parang takot sa multo. Nahihirapan siyang bumaba mula sa kama at mahinang yumukod, binata. Si Yueshuang ay hinahabol, hindi makapagtagal. Sa iyong pagliligtas, binata. Kung magkaroon ng pagkakataon sa hinaharap, tiyak na gagantihan ko ito. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa iyong mga labi. Totoong gagantihan mo ako, pero ikinulong mo rin ako ng 100 taon. Ayon sa iyong alaala noong nakaraang buhay. Malapit nang sumunod ang mga tao mula sa Yuin sect. Sa pagtingin mong walang imik, nag-alinlangan si Leng Yueshuang. Binata, binuksan mo lang ang pinto, pero hindi ka man lang nagsabi ng pagpigil. Nagdulot ito ng pagkalungkot sa kanyang puso. Mula pagkabata, hindi pa siya nakatanggap ng ganitong lamig na pagtanggap. Napuno ng hinanakit si Leng Yueshuang, lumingon sa nakasarang pinto, at lumakad ng pasuray-suray palayo. Pinanood mo si Leng Yueshuang na umalis, hindi mo siya pinigilan, dahil alam mong matigas ang ulo ng babaeng ito. Kahit mabangga ang pader, hindi ito urong. At saka, dahil nasa kamay mo na ang bagay. Wala ka ng dahilan o pangangailangan para pigilan si Leng Yueshuang. Biglang bumuhos ang malakas na nyebe sa labas, eksaktong katulad ng naalala mo. Ang tanging kaibahan ay hindi ka sumugod. Nakuha mo na ang bagay, tumingin ka sa target. Mabilis kang tumayo at umalis sa lugar na ito na puno ng gulo. Si Leng Yueshuang ay nasa iyong mga bisig, ang lamig ay nawala. Duling-duling na iminulat niya ang kanyang mga mata. Kung galit siya sa akin, bakit pa niya ako ililigtas? Katulad noong nakaraang buhay, dinala mo si Leng Yueshuang sa kuweba na pansamantalang tirahan para sa pangangaso sa bundok. Malalim ang kuweba, bahagya mong tinakpan ang bunganga, at nagsindi ng tuyong kahoy sa loob. Inalalayan mo ang hilo-hilong si Leng Yueshuang. Kinuha mo si Leng Yueshuang. Kinuha mo si Leng Yueshuang. Tumingin si Leng Yueshuang. Kung galit siya sa akin, bakit pa niya ako ililigtas? Katulad noong nakaraang buhay. Dinala mo si Leng Yueshuang sa kuweba na pansamantalang tirahan para sa pangangaso sa bundok, malalim ang kuweba. Bahagya mong tinakpan ng bunganga, nagsindi ng tuyong kahoy sa loob, inalalayan mo ang hilo-hilong si Leng Yueshuang. Kumuha ka ng bote ng alak at ibinuhos sa kanyang maliit na bibig na parang seresa, napaubo si Leng Yueshuang dahil sa matapang na alak. Pinandilatan kanya ng mga mata na walang magawa, nagpupumiglas ang kanyang maliliit na kamay, parang malulunod na siya. Saka ka lang bumitaw. Si Leng Yueshuang ay paulit-ulit na ubo dahil sa matapang na alak. Bahagyang nakabuka ang kanyang maliit na bibig, may tumutulong alak sa kanyang labi, namumula ang kanyang mukha. Sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, bigla mong naalala ang nilalaman ng nakaraang buhay.
Hindi mo napigilang sumigaw, "Hoy, ikaw ang birhen ng sekta ng Birhen Jade. Hindi ka ba pwedeng hindi magpakita ng ganitong mahalay na ekspresyon?" Makalipas ang ilang sandali, sa init ng apoy at alak, nawala ang lamig at sa wakas ay nakarecover si Leng Yushuang. "Binata, isa na naman ang aking buhay ang iyong iniligtas." Si Yushuang ay walang maibigay sa hinaharap. Uminom ka ng alak, pinalayas ang lamig at mahinahong nagsalita. "Kulang ako ng asawa, paano kung magpakasal ka sa akin?" Sabi ni Leng Yushuang habang nakatingin sa'yo. Gamit ang sarili niyang inuman na sisidlan ng alak, biglang namula ang kanyang mukha. "Nagbibiro ka, binata." "Nagbibiro? Seryoso ako." Kita mo siya mula ulo hanggang paa. Tinakot siya, "Pangit ka, pero mukhang hindi mo papatayin sa gutom ang bata. At malaki ang balakang mo, maganda sa panganganak. Sige, 2 beses na kitang iniligtas. Kaya magpakasal ka na sa akin, manatili ka at manganak para sa akin." Umiling siya ng paulit-ulit. "Binata, taga-sekta ng Dalagang Jade ako, hindi ako nag-aasawa habang buhay. Wala kang pakialam, wala akong pakialam kung sekta ng Dalagang Jade ka o ano. Sabihin mo lang, babae ka ba at kaya mong manganak?" Pero pinutol mo siya, "Babae ka, kaya mong manganak, sapat na yon. Hindi ako tutol na pangit ka." Hindi pa nakakita si Leng Yushuang ng ganitong panggigipit. Nagmukha kang naiinip at sa wakas, lumabas na ang tunay mong pakay, "Ganito na lang. Wala ba kayong mga gamot, merienda, sumabog? Mga anting-anting, mahiwagang sandata. Bigyan mo ako ng kahit kaunti." Muli siyang pinuna ni Leng Yushuang bilang pangit, hindi niya alam kung dapat siyang matuwa o magalit. Sumagot siya ng tuyo, "Nakakulong ang aking espiritual na kapangyarihan. Nasa singsing na imbakan ng lahat, hindi ko mailabas." Sinabi mo nang may inis. "Bakit ka pa nag-aatubili? Mabilis na basagin ang pagkakulong at ibigay sa akin ang mga kayamanan." Hindi alam kung gaano katagal nang may kumalat na alon ng espiritual na lakas, dahan-dahang. Iminulat ni Leng Yushuang ang kanyang mga mata, ang kanyang panloob na tinalikdang walang hanggang damdamin ay muling umunlad. Tila bumalik ang kanyang antas ng pagpapalakas, at huminahon ang kanyang kalooban, ang kanyang mga mata ay tahimik tulad ng tubig. Tumingin si Leng Yushuang sayo, ngunit nagulat siyang natuklasan, ang lalaking ito ay may alon ng espiritual na lakas, antas ng pagpapalakas. Sa pag-iisip nito, nanlamig ang kanyang mga mata, pinagmasdan ka ng may pag-iingat, ang kanyang mukha ay tila yelo. Bagamat alam mo na ang tinalikdang walang hanggang damdamin ay nakakaapekto sa kalooban, nang makita mo ang kanyang tingin. Galit pa rin ang iyong nararamdaman. Anong tinitingin-tingin mo? Bumalik na ba ang iyong antas ng pagpapalakas? Sinusubukan mo bang hindi to pa rin ang iyong salita? Ang tahimik at parang Diyos ang si Leng Yushuang ay biglang nawalan ng poise. Mabilis na umiling, "Hindi iyon ang ibig kong sabihin." Tiningnan mo ang mga mata ni Leng Yushuang. Na biglang naging malinaw, iniabot mo ang iyong kamay, ang mga gamit. Masunuring naglabas si Leng Yushuang ng maraming merienda, anting-anting. At isang beses na gamit na mahiwagang sandata sa lupa, nag-aalalang nakatingin sa'yo, "Sapat na ba ito? Hindi ka nasisiyahan, ganyan lang ba ang halaga ng iyong buhay?" Mabilis na. Naglabas pa si Leng Yushuang ng maraming kayamanan, halos hindi na lang ibigay ang kanyang damit na panloob. "Binata, ang sining ng sekta ng Dalagang Jade ay hindi ko basta-basta maibabahagi. At kailangan ko ring mag-iwan ng ilang bagay para harapin ang mga kalaban. Bagamat matagumpay mong nakuha ang mga kayamanan. Pero nang makita mo ang kanyang malinaw ngunit hangal na mga mata, nang hinayang ka sa kanyang kawalan ng kakayahan. Nang makita ni Leng Yushuang ang iyong ekspresyon, nag-aalalang sinabi, "Binata, ito na lang ang nasa akin. Kung sakaling makatakas ako, babalik ako balang araw upang gantihan ang iyong pagliligtas sa buhay ko." Tumango ka, ginamit ang singsing na imbakan na ibinigay niya upang kunin ang mga bagay sa lupa. Mabilis na sinabi ni Leng Yushuang, "Delikado rito. Mas mabuting umalis ka na agad, binata." Tiningnan mo siya, sinabi ng malamig ang boses. "Basta tandaan mo ang sinabi mo, huwag kang mamatay." Tumayo ka, walang pag-aatubiling lumabas, ikinagulat ni Leng Yushuang. "Kaya pala nagbantay ka sa akin ng ganito katagal, para lang makuha ang aking mga kayamanan, akala ko may pag-asa pa ako. Na malamig ka sa labas ngunit mabait sa loob, at gusto mo akong protektahan." Hindi nagtagal. Isang lila na liwanag ang bumagsak, ang babaeng ito ay walang iba kundi ang babaeng manunukso ng pintuan ng mahiwagang tunog. Si Lu Yaoyao ay bigla kang natakot, nagpanggap kang natatakot, sabi ng may pagkabalisa. "Ikaw ba ay tao o espiritu ng bundok?" Dahan-dahang lumakad si Lu Yaoyao. Dumikit ang kanyang buong katawan sa iyo, ang ate ay isang diyosa mula sa langit. Bumaba upang magtanong sa iyo, binata, ng isang bagay. Siya ay napakaakit at mapangakit, nagpanggap kang isang lalaking naakit sa kagandahan. Sumunod ang tingin sa agos, binibini, maaari bang magtanong? Namula ang mga mata ni Lu Yaoyao ng kulay lila at mumiti siya, binata. Nakakita ka na ba ng isang babaeng nakasuot ng puting kasuotan? Parang may sumabog sa iyong isip. Tila handa mong ibigay ang lahat para sa babaeng ito.
Nais mo nang sumagot, ngunit biglang yumanig ang asul na lotus sa iyong isipan. Agad kang nagising. Nabawi mo ang iyong katwiran, ngunit nagpanggap kang tulala. Anong babae? Wala akong alam. Namula ang noo ni Lu Yaoyao. Ngunit muli siyang nagtanong, kung gayon, bakit ka narito, binata? Matapat mong sagot. Ako ay isang mangangaso sa bundok, nangangaso rito at naghahanda ng umuwi. Tiningnan ni Lu Yaoyao ang maskara sa iyong mukha, bigla itong inalis at mumiti. Bakit ka magsusuot ng hindi pa niya natatapos ang sinasabi, nang matitigilan siya sa iyong mukha? Hindi napigilang gumalaw ang kanyang lalamunan. Ang binatang nasa harap niya ay may mga matang matalas at kilay na parang espada, napakakisig. At ang katawan ay matipuno at matibay, puno ng liwanag ng araw. Hindi niya inaasahan na sa malalim na kabubatan na ito. Mayroon palang ganito kakisig at pambihirang binata, talagang ikinatutuwa ng ate. Si Lu Yaoyao ay tumingin sa iyo na parang silahis ng mata. Iniabot ang kamay at marahang hinawakan ang iyong mukha, dinilaan ang kanyang pulang labi, isa ka pang birhen na binata na hindi pa nakapaglabas ng enerhiyang yang. Bihira ang makatagpo ng ganito kagandang lalaki, hindi ko ito palalampasin. Hinubad niya ang kanyang pang-itaas na damit. Sumandal ng may halong pag-akit, at marahang hinawakan ang iyong dibdib, hinawakan ang bata at matipunong katawan. Nakakabighani talaga. Kahit ikaw ay 2 beses nang nabuhay, hindi ka pa nakakaranas ng ganitong eksena. Muntik ka nang umurong. Si Lu Yaoyao ay dumikit sa iyo, ngunit napansin niyang hindi ka sumusuko. Walang reaksyon, kaya tumingin siya sa iyo. Si Lin Luochen, nang makita ang kanyang walang kahihiyang pag-ugali, ay nanigas ang kamao. Dahil hindi siya makalaban, napagpasyahan niyang kahit alam niyang may tigre sa bundok. Diretso pa rin siyang haharap sa panganib, lulusob sa kuwebang ito ng mga dragon at tigre. Ngumiti si Lu Yaoyao. Dinala ka sa lupa at sumakay sa iyo, sabay sabing may halong alindog. Napakakisig na binata, kung hindi lang dahil kailangan pa nating mahuli ang babaeng iyon, hindi kita tatapusin agad ng ate. Ngunit huwag kang mag-alala, sa ilalim ng bulaklak na piuni, maging multo man ay masaya pa rin. Hindi ka pababayaang mamatay ng sobrang sakit ng ate. Nalito ka, naghahanda ng subukan ang panganib, ano itong kuwebang dragon at tigre. Ganito ba ito katindi? Hindi mo inaasahan na nais kang patuyuin ng babaeng demonyo sa isang upuan. Kaya sinumpa mo ito sa isip. Baka mas mabuting magtapat ka na lang, dahil hindi naman mamamatay silang Yueshuang kay Lu Yifu. Hindi mo gustong maging biktima, kaya magsasalita ka na sana, nang biglang dumating ang isang maliwanag na sinag ng buwan mula sa malayo, diretsong sumugod sa likod ni Lu Yaoyao. Kasabay nito, isang malamig na sigaw ang narinig, babaeng demonyo. Mamatay ka! Nang atakihin si Lu Yaoyao nilang Yueshuang, naramdaman niya ang pag-alon ng espiritual na enerhiya. Mabilis siyang umikot at nagdasal. Mabilis siyang lumikha ng ilang lilang sutla upang hadlangan ang atake, ngunit biglang may isang malaking kamay mula sa likuran na pumulupot sa kanyang leg. Akala ni Lu Yaoyao ay napasailalim ka ng pagnanasa at dumiretso sa kanya, balak ka nitong itulak. Ngunit sa susunod na segundo, bigla siyang nakaramdam ng sakit sa leg, lumawak ang kanyang mga mata, at huminto ang kanyang mga galaw. Ang malaking kamay ay may hawak na sirang patalim, isinaksak ito sa kanyang leg na parang jade. At bigla itong hinila ng malakas, bumulwak ang dugo. Sa isang malakas na putok, ang kopya ni Lu Yaoyao ay tinamaan ng sinag ng buwan at lumipad, bumagsak ang dugo. Matapos mong hiwain ang kanyang lalamunan, agad kang yumuko at dumikit sa lupa. Matapos siyang itapon, hindi ka nagtagal. Mabilis kang gumulong sa tabi. Sa susunod na segundo, isang lilang sutla ang tumama sa dati mong kinatatayuan. Lumikha ng malaking butas sa lupa. Mabilis kang tumayo, isang puting anino ang dumaan. Hinila ka at mabilis na lumipad sa himpapawid. Si Lu Yaoyao ay humawak sa kanyang leg na umaagos ang dugo, nais magsalita ngunit hindi makaboses. Nagulat siya at nalito, hindi inaasahan na naroon pa pala silang Yueshuang at malapit sa kanya. At ang binatang ito na mukhang mahina ay nakataka sa kanyang alindog at nagkaroon pa ng pagkakataong hiwain ang kanyang lalamunan. Kung mas mahaba pa ang sirang patalim na yon, bawat isa ay magkahiwalay na. Ang paghiwa ng lalamunan ay nakamamatay sa ordinaryong tao. Ngunit sa mga nagpapakadalubhasa sa immortalidad, hindi ito nakamamatay. Ngunit ang sirang patalim ay tila may lason. Ang kanyang sugat ay hindi gumagaling kahit ilang sandali. Hindi nangahas si Lu Yaoyao na kumilos, nag-ingat sa paligid. Hanggang sa matuklasan niyang tumakas silang Yueshuang. Noon lamang natauhan si Lu Yaoyao, hindi pa pala ito gumaling ang babae. Malubha pa rin ang sugat, kaya hindi ito bitag, kundi isang sapilitang pagsagip. Mahalaga ba sa kanya ang binatang ito? Hindi na inasikaso ni Lu Yaoyao ang kanyang damit, mabilis na lumipad. At hinabol kayong dalawa. Sa oras na yon, nais kanyang durugin ng pira-piraso. Ang kanyang mga mata na dating mapangakit ay puno ng galit at paghihiganti. Nagpakawala ng senyales si Lu Yaoyao at patuloy na humabol sa inyo ng walang tigil. Samantala, inihagis niya ang mga lilang sutla patungo sa iyo at kay Cold Moon Frost.
Si Cold Moon Frost ay may hawak na isang mahabang espada na kumikinang na puti, patuloy na iwinawagayway ito. Pinilit niyang itaboy ang mga lumilipad na lilang sutla. Nais niyang tumakas at bagaman gusto siyang pigilan ni Luo Yaoyao. Hindi niya ito magawang pigilan pansamantala. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay napigilan na ni Luo Yaoyao ang pagdurugo. Bigla siyang umiti ng mapangakit, at isang nakakabighaning boses ang umalingaw-ngaw sa paligid, "Kapatid na Moon Frosty. Is itong binata ang iyong lihim na kasintahan, na handa mong isakripisyo ang iyong buhay para sa kanya." Ang kanyang boses ay mapangakit at nakatutukso. Napuno ng lambing at pag-aalala, para bang hinalikan ng kasintahan ang iyong tenga. Nanginig ang iyong isipan. Ang iyong paningin ay biglang naging malabo, at nagkaroon ka ng iba't ibang mga guni-guni. Si Cold Moon Frost ay pansamantalang natigilan din. Sumagi sa isip niya ang demonyong awit ng Miao Sect. Samantala, si Luo Yaoyao ay nagbuga. Nang kulay rosas na ambon mula sa kanyang bibig, mabilis na kumalat sa paligid. "Kapatid na Moon Frost. At ikaw, masamang bata, huwag na kayong tumakas. Sumuko na lang kayo ng maayos. Naamoy mo na ang isang mabangong aroma na pumapasok sa iyong ilong. Ang iyong katawan ay biglang uminit at ang iyong isip ay puno ng mga usaping lalaki at babae. Sa iyong kalawakan ng kamalayan, ang lotus ay sumasayaw ng pabago-bago, nahihirapang ibalik ang iyong katinuan." Agad na nagsalita si Cold Moon Frost. "Mag-ingat ka. Ito ang laso ng pag-ibig ng Miao Sect na maaaring mag-alab ng damdamin." Agad siyang huminto sa paghinga, ang kanyang mahabang espada ay patuloy na kumikilos, sinusubukang itaboy ang gumugulong na kulay rosas na usok. Ngunit ang mga lilang sutla ay lumabas mula sa ambon, tulad ng mga ahas na umaatake mula sa iba't ibang kakaibang anggulo. Si Cold Moon Frost ay hindi talaga katapat ni Luo Yaoyao. Ang kanyang mga sugat ay hindi pa gumagaling, kaya mabilis siyang napunta sa dehado. Sa ngayon, ang mapang-akit na boses ni Luo Yaoyao ay umalingaw-ngaw sa ambon, taglay ang isang kapangyarihang nakakaakit ng puso. "Kapatid na Moon Frost, hindi mo pa ba naranasan ang kasiyahan ng pagiging isang babae? Ngayon, tuturuan ka ng ate para manabik ka ng sobra. At ayaw mo nang bumalik sa pagiging isang banal na birhen na walang pagnanasa. Ano sa tingin mo?" Si Cold Moon Frost ay sumigaw. "Walang hiya ka." Si Luo Yaoyao ay sadyang bumuntong hininga ng ilang beses at tumawa ng malandi. "Bakit ako walang hiya? Ang pagsasama ng yin at yang ay ang pangunahing daan. Kung wala ang walang hiyang gawaing lalaki at babae na yan, saan ka manggagaling? Kung ang lahat ay tulad ng inyong Jade Maiden Sect, ang sangkatauhan ay malamang na naubos na." Hindi na siya pinansin ni Cold Moon Frost dahil sa maikling sandaling iyon, ang kanyang mga sugat ay muling bumuka. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay hindi pa ganap na nakakabawi at nakikipaglaban siya ng may sugat, kaya hindi niya talaga kayang talunin si Luo Yaoyao. Nakita mo ito at sinabi, "Umalis ka na. Darating na ang kanyang mga tagasunod." Nang mapansin mong nagsisimula ka ng maapektuhan ng laso ng pag-ibig at demonyong awit, mabilis na kumuha si Cold Moon Frost ng isang talisman at inactivate ito. Sa isang pagbaluktot ng espasyo, mabilis na nawala si Cold Moon Frost kasama mo. "Luo Yaoyao." Ngumisi si Luo Yaoyao, "Batang babae, tingnan natin kung ilan pang mga Luo Escape talisman ang mayroon ka. Hindi ka makakatakas." Naghintay siya sa lugar ng ilang sandali, at dose-dosenang mga sinag ng liwanag ang dumating mula sa lahat ng direksyon. Sila ay mga magaganda at kaakit-akit na kababaihan. "Elder Luo." Si Luo Yaoyao ay nakapagbihis na sa oras na ito. Ngunit ang bahid ng dugo ay hindi maitago. Siya ay puno ng isang nakakatakot na aura. "Tayo na. Sumunod kayo sa akin." Nasa loob sila ng Moon-slashing Demon Gorge. Ang mga alagad ay hindi maintindihan. Sila, hindi ba iisa lang? Ngunit hindi sila nangahas magtanong. Sumagot sila ng ki-opo at sumunod kay Luo Yaoyao na lumipad patungo sa loob ng Moon-slashing Demon Gorge. Sa loob ng Moon-slashing Demon Gorge, sa isang tiwangwang at masukal na kabubatan, mabilis na lumayo si Cold Moon Frost sa iyo, pinagmamasdan ka ng may pag-ingat. Natatakot siyang baka sumiklab ang iyong hayop na pagnanasa, dahil nakalanghap ka ng maraming laso ng pag-ibig. Siya mismo ay halos hindi na makatiis. Lalo na't ikaw ay namumula at nanlilisik ang mga mata sa kanya, pakiramdam mo ay nag-aapoy ang iyong katawan. Gusto mong humanap ng paraan para mailabas. "Sumpa, bakit ang bilis ng babaeng demonyong ito? Nagamitan ako ng laso ng pag-ibig. Hindi na ako maaaring magpakasasa pa. Ito ay nakamamatay talaga." Sa sandaling halos hindi mo na makontrol ang iyong sarili, ang lotus sa iyong kalawakan ng kamalayan ay sa wakas ay lumiwanag ng buo, sumasayaw ng pabago-bago. Parang may isang malamig na alon na bumuhos mula sa iyong ulo pababa, mabilis kang natauhan. Hindi lamang iyon, ang malamig na alon na iyon ay umikot sa loob ng iyong katawan na nagpapagaan sa iyong pakiramdam. Likas mong pinaandar ang art ng siklo ng tadhana, at ang malamig na alon ay mabilis na nagtipon sa iyong mga mata. Biglang nagbago ang mundong nakikita mo.
Sa harap mo, si Cold Moon Frost ay may isang maliwanag na buwan sa itaas ng kanyang ulo, at isang banal na liwanag ng buwan ang pumaligid sa kanya, para bang ang diyosa ng buwan mismo ay bumaba. Ngunit sa ngayon, ang diyosa ng buwan na ito ay napapaligiran ng isang bahagyang kulay rosas na ambon, at may mga imahe ng mga namumulaklak na bulaklak ng peach sa paligid niya. Napansin ni Cold Moon Frost na sayo. May isang pakiramdam ng kagandahan at kadalisayan. Namula siya at bumilis ang tibok ng puso nang tingnan ka. Ang taong ito pala ay ganito ang itsura. Akala ko pangit kaya natatakpan ng maskara. Sino nang mag-aakalang napakaganda pala niya? Si Cold Moon Frost, na apektado ng laso ng pag-ibig, nakaramdam ng alindog ng hindi kabaro, ang kanyang mga mata ay naging maalangan. Ang kanyang pananalita ay parabang nagsasalita sa panaginip. Ayos ka lang ba? Napabal ka? Itinaas ang duguan na talim sa kamay, umatras ng 2 hakbang ng maingat. Ayos lang ako. Pero parang may mali sa'yo. Si Lin Yueshuang, na nahuli sa kanyang lihim, biglang namula ang pisngi na parang dugo. Mabilis na uminom ng isang antidote pill. Walang ganoon, huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Hindi na siya nangahas tumingin sa'yo, sumandal sa puno sa tabi, humihingal ng bahagya. Pinilit na gamitin ang gong para ilabas ang nakalalasong usok. Alam mong muling bumuka ang sugat ni Lin Yueshuang, na pabuntong hininga ka. Alam mong hinahangad niya ang panlabas na puso, may malinaw na isip, ngunit sa ganitong paraan ay hindi ka makakarating sa malinaw na isip. Meron ka pa bang teleportation talisman? Umiling si Lin Yueshuang at sinabi. Wala na, iyon na ang huli. Wala kang magawa. Tara na, ayon sa nakaraang buhay, 2 araw lang ang maksimum. Ang demonyong babaeng si Lo Yaoyao ay hahabol. Naguguluhang tanong ni Lin Yueshuang, saan? Mahinahong sagot ni Lin Luchen, syempre, magtago sa isang lugar. Kaya mo pa bang maglakad? Naglakad ng 2 hakbang si Lin Yueshuang, pilit na sinabi, siguradong okay lang. Bago pa siya matapos magsalita, lumapit ka at binuhat siya sa baywang, gulat na napasigaw siya. Ako na lang bago pa siya matapos, malamig mong tiningnan siya. Tigilan mo na ang pagpapakatatag, mawawalan ka na ng buhay, anong arte pa. Kilala ni Lin Yueshuang ang ugali mo, mahinang umungol, at tahimik na sumiksik sa iyong yakap. Tinakpan mo ang dugo sa lupa, tiningnan ang direksyon, at tumakbo ng mabilis patungo sa isang direksyon. Napansin ni Lin Yueshuang na umiiwas kang hawakan ang kanyang sugat at sensitibong bahagi, kaya medyo uminit ang kanyang puso. Ang taong ito, kapag hindi galit, hindi naman masyadong masama. Si Lin Yueshuang na may natitira pang lason. Nakatingin sa iyong matalim na mukha, nararamdaman ang pagkakadikit ng katawan, namumula ang pisngi. Yumuko ka at tiningnan siya, bahagyang sumimangot, hindi ka ba mabilis na magpahinga at mag-recover? Anong tinitingin mo sa akin? Sira, hindi naman kaya nagkagusto sa akin ang babaeng ito. Ayoko nang maging tao dan muli. Napasigaw si Lin Yueshuang, biglang namula ang mukha at tenga. Mabilis na bumulong ng tayo siyang Wang Qingju, anong iniisip ko? Binuhat mo siya at nagpatuloy. Iniwasan ang mga lugar na may makapal na demonyong hangin, pagkaraan ng ilang sandali. Biglang lumitaw sa harap mo ang isang larawan, isang malaking giant chai hong, puno ng sugat. Isang eksena ng pagkatalo at pagtataboy dito. Nakahiga ito sa niebe, narinig ang yabag mo. Masayang tumayo at tumakbo patungo sa inyong dalawa. Yuan Yin Mirror. Matapos makita ang larawang ito, bumalik sa normal ang mundo sa iyong paningin. Hindi na makita ang demonyong hangin, ang mukha ni Zhu Qing ay naging madilim, muling nag-ipon ng lakas. Nang magbalik ka sa iyong sarili, walang sabi-sabi, isinakay mo si Lin Yueshuang sa balikat at tumakbo. May dumating na demonyong hayop, maghanda ng lumaban, huwag mag-iwan ng bakas mo. Mas maganda kung gayahin ang galaw ng demonyong hayop. Naramdaman ni Lin Yueshuang ang malaking kamay sa kanyang puwit, biglang namula ang pisngi. Ngunit ito ay karaniwan sa susunod na buhay, pero nang iskan niya ang paligid, walang nakitang bakas ng demonyong hayop. Habang magtatanong si Lin Yueshuang, biglang naramdaman ng kanyang espiritual na pandama ang isang malaking tigre na humahabol sa kanila. Naguluhan siya, paanong mas nauna pa itong lalaki sa kanya na malaman ang tungkol sa demonyong hayop. Ngunit walang oras para mag-isip, mabilis siyang gumawa ng hand seal at naghanda ng may konsentrasyon. Naglabas ng isang kamay, patuloy na naghagis ng isang spirit stone sa malayong kabubatan. Naglabas ng mga tila ungal ng lobo mula sa bibig, pagkaraan ng ilang sandali, lumakas ang hangin sa kabubatan. Isang malaking tigre ang umungal at lumabas mula sa kabubatan, sumugod sa kanilang dalawa. Handa na si Lin Yueshuang, nakasandal sa balikat ni Lin Luchen, itinuro ang isang daliri. Ang wind blade ay pinalipad ang malaking tigre. Bumangon ito at umungal. Handa nang lumaban muli, biglang umalingaw ang mga ungal ng lobo mula sa kabubatan, galing sa direksyong ito. Ang grupo ng mga mabibilis na snow lobo ay nagising ni Lin Luchen, mabilis na lumabas mula sa kabubatan, mga 12 o higit pa. Dala-dala si Lin Yueshuang, ilang beses na tumalon sa kabubatan, mabilis na lumayo. At ang grupo ng mga snow lobo ay nahati, ilan ang humabol sa kanilang dalawa,
ang natitira ay patuloy na sumalakay sa malaking tigre. Sa isang saglit, naghalo ang atungan ng tigre at lobo, nagkaroon ng matinding labanan, at ikaw ay dala silang Yueshuang at nakatakas. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatakas ka sa mga lobo, hingal na dumating. Sa isang napakalihim na kagubatan, nakasandal silang Yueshuang sa iyong balikat, nahihiyang nagsalita. Ibababa mo na ako. Ibinaba mo siya at nagtanong. Kaya mo na bang harapin ang mga halimaw na may lakas ng espiritual na pagsabog, pahayag nilang Yueshuang. Siguradong kaya. Maingat niyang binuksan ang punong bahay na natatakpan ng nyebe. Naglalantad ng isang napakatagong kuweba, sa loob ay isang ironback bear na nag-hibernate. Walang kapantay ang lakas, ang tiyan at mga mata ang mga kahinaan nito. Mabilis ang labanan at tapusin. Subukang huwag maglabas ng anumang ingay, kung hindi ay masasayang lahat. Sinuri ni Leng Yueshuang ang loob gamit ang kanyang espiritual na pandama. Sa katunayan ay naramdaman niya ang isang napakatagong demonic aura. Naghagis siya ng ilang flag ng aray upang itago ang ingay ng lugar, pagkatapos ay maingat na pumasok. Sa loob, tulad ng inaasahan, ay isang malaking ironback bear na nag-hibernate. Nang maramdaman ang kilos, biglang nagmulat ng mga mata. Si Leng Yueshuang ay walang sabi-sabi, ang espada sa kanyang kamay ay nahati sa daan-daang sinag ng espada. Napumulupot at binomba ang ironback bear. Umuungal ang ironback bear, at mula sa lupa ay lumitaw ang mga pader na lupa na sumasanggalang dito, pagkatapos ay nagbuga ng mga tinik na sumusugat sa lupa patungo sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, si Leng Yueshuang ay lumabas na hawak ang kanyang balikat, muling tumutulo ang dugo mula sa sugat, pwede na. Pero paano mo nalaman na sa loob ay isang ironback bear na nasa antas ng Yuanying? Pumasok ka sa kuweba. Inilabas mo ang sirang talim sa iyong kamay, at mahusay na binuksan ang bangkay ng oso, huwag gamitin ang iyong kamangmangan. Para pagdudahan ang aking propesyon, ako ay isang mangangaso. Hindi maintindihan ni Leng Yueshuang. Ngunit lalong lumalim ang kanyang pagdududa. Ang isang mangangaso ba ay talagang nakatayo sa pasukan ng kuweba o sa tabi ng lawa at malalaman pa kung anong uri ng halimaw ito. Habang naghahanda ka sa paghiwa-hiwalay, mabuti niyang pinayuhan, ang balat ng ironback bear na ito ay makapal at matigas. Karaniwang sandatan. Huminto siya sa kanyang sinasabi nang mapansin niya na kumuha ka na ng gintong panloob na dan mula sa bangkay ng oso. Nadama ni Leng Yueshuang na nabaligtad ang kanyang pananaw sa mundo. At nagduda kung nahuhuli siya sa panahon. Ang mga ordinaryong mangangaso ngayon ba ay ganyan kagaling? Ang kuweba ay malalim at makitid, ang pasukan ay nakatago sa mga damo, napakatago. Sa loob ng kuweba ay may isang malaking espiritual na bukal, ngayon ay nagyelo na ng yelo, naglalabas ng malamig na hangin. Matapos mong kunin ang demonyong bato, papuntahin si Cold Moon Frost upang ilabas ang apoy na anting-anting, at sunugin ang bangkay ng oso upang walang bakas na matira. Kailangan mong magpagaling. Sumagot si Cold Moon Frost, ngunit nag-atubiling tumingin sa malinaw na bukal. Ginoo, gusto kong linisin ang aking sugat, maaari ka bang umalis sandali? Tiningnan mo siyang basang-basa at naalala, malamig ang tubig na ito. Huwag mo itong gamitin agad sa pagligo. Hindi kaya ng katawan mo ngayon magkakasakit ka. Ayaw kitang alagaan. At saka, ang ilalim ng tubig ay diretsyo sa ibang lugar. May mga agos at may mga halimaw sa tubig, mag-ingat ka. Walang magawa si Cold Moon Frost, alam mo rin ito. Ang taong ito ay napakaingat. Nababahala ba siya para sa akin? Alam ko na. Tiningnan ni Cold Moon Frost ang kanyang anino. Bahagyang umiti ang kanyang mga labi. Naghagis siya ng ilang mga bandila ng pormasyon upang takpan ang paligid, hinubad ang kanyang punit-punit na damit. Ginamit ang kanyang mahika upang dalhin ang tubig at painitin ito bago linisin ang kanyang sugat. Paminsan-minsan, tumitingin si Cold Moon Frost sa iyo. Nang makita niyang hindi ka tumitingin sa kanya, siya ay naging panatag. Bakit ba sa kanyang paningin? Ako ba talagang napakapangit? Pagkalipas ng ilang sandali, ang malamig at kaakit-akit na boses ni Cold Moon Frost ay dumating mula sa kanyang likuran. Ginoo, pwede na. Lumingon ka, nakita mo si Cold Moon Frost na nakasuot ng asul at puting mahabang damit. Ang kanyang mahaba at itim na buhok ay nakabitin sa kanyang dibdib, sa kanyang lamig ay may halong kahinaan. Kahit na nakita mo na ito ng maraming beses. Ang pambihirang kagandahan ni Cold Moon Frost ay nakakasakit pa rin. Sa nakaraang buhay, paulit-ulit mong sinumpa ang iyong sarili sa pagiging bulag, ang maliit na isip ay pumalit sa malaki, ngunit sa tuwing makikita mo si Cold Moon Frost, pakiramdam mo hindi ka nagkamali sa pagbagsak. Si Cold Moon Frost ay hindi komportable sa kanyang titig, pakiramdam niya ay hubad siya sa harap mo. Hindi maiwasang umiwas, Ginoo. Bumalik ka sa iyong sarili. Natakot ka sa sarili, mabilis kang umiwas ng tingin, hindi naglakas loob na tumingin pa. Mag-ayos ka na ng iyong hininga. Kumuha si Cold Moon Frost ng isa pang jade slip. Ginoo, ito ang sining ng pagtatago ng presensya, makakapagtago ng iyong presensya at vital signs.
Ito ay orihinal na pamamaraan ng Jade Maiden Sect, ngunit hindi na niya ito pinansin. Hindi mo inaasahan ang hindi inaasahang regalo. Hindi ka nahiya at tinanggap ang Jade Slip. Umupo si Cold Moon Frost na naka-cross legs, ginamit ang kanyang healing magic. Nagsimulang magpagaling. Hindi malaman kung gaano katagal ang lumipas, dahan-dahang iminulat ni Cold Moon Frost ang kanyang mga mata. Ngunit nakita kanyang tahimik na umunguya ng tuyong pagkain. Sa kanya naalala na ang lalaking nasa harap niya ay nasa yugto lamang ng pagsasanay ng ki, at hindi kayang gawin ang hindi pagkain at pag-inom tulad niya. Binata, bakit may dala kang tuyong pagkain? Hindi mo masasabi na naghahanda ka noon na tumakas pababa ng bundok. Isang basta-bastang sagot lamang iyan. Ang mga mangangaso ay may dalang sariling pagkain kapag pumapasok sa bundok. Ano ang kakaiba doon? Sumagot si Len Yushuang, hindi ako nagdala ng bigudan. Buti na lang at may dala kang pagkain, Ginoo. Tamad ka na ring mang-asar. Sa nakaraang buhay, nagutom siya ng 2 araw, kaya wala na siyang lakas para tumakbo pagkatapos. Kumusta ang iyong sugat? Matapat na sumagot si Len Yushuang, kung makapagpahinga pa ako ng 2 araw makakabawi ako ng mga 70%. Kaya kong talunin ang babaeng demonyo. Kung hindi, tatakas na lang ako. Ang kakaibang usok ng lasing na pag-ibig ng babaeng demonyo, may paraan ka ba para labanan ito? Nag-isip ng mabuti si Len Yushuang, at hindi tiyak na sumagot, baka ang antidote ay magkaroon ng kaunting epekto. Tulad ng inaasahan ng dakilang guro ng Wenyuan. Sa nakaraang buhay, sinubukan ninyo ito, pansamantalang ginhawa lamang iyon. Sa pagkakataong ito, si Len Yushuang ay nakalanghap lamang ng kaunting halaga. Hindi na sigurado kung gagana pa ito sa susunod. Kaya bigyan mo ako ng 2. Binigyan ka ni Len Yushuang ng ilang antidote. Diretso mong isiniksik ang mga ito sa iyong sinturon. Nais sanang ibalik ni Len Yushuang ang natitira sa kanyang singsing na imbakan. Ngunit pinigilan mo siya, huwag mong lahat ibalik. Paano kung mablock muli ang iyong espiritual na enerhiya? Natigilan si Len Yushuang, tumingin sa kanyang sarili, ngunit hindi alam kung saan ilalagay ang mga ito. Itinuro mo ang iyong dibdib. Namula ang magandang mukha ni Len Yushuang, tumalikod, at naglaho sa kailaliman. Ginoo, maraming beses mo na akong iniligtas, ngunit hindi ko pa alam ang iyong marangal na pangalan. Walang sinseridad mong sagot, walang pangalan. Oh, napabuntong hininga si Len Yushuang, at nag-aalalang tanong, nagdadala ba ako ng problema sa iyo, Ginoo? Ano sa palagay mo? Pasensya na. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang pamilya ng Ginoo. Hindi na kailangan. Wala na sila. Punang paghingi ng tawad na sabi ni Len Yushuang, kung gayon, ano ang plano ng Ginoo sa hinaharap? Paano kung sumama ka na lang sa akin, Sakswanzu? Umiti ka ng malamig, Sakswanzu. Tatanggapin mo ba ako bilang alagad? Mabilis na umiling si Len Yushuang, ang aming Nai Enzong ay hindi tumatanggap ng mga lalaki. Ngunit maaari kitang irekomenda sa ibang sekta. Umiti ka lamang at walang sinabi. Wala kang magandang loob sa mga tamang daan. Nakapagkulong pa nga ang Nai Enzong sa isang lalaking katulad ko hanggang kamatayan. Saan pa kaya magiging mabuti ang ibang mga tamang daan? Sa landas ng paglilinang, walang tamang daan o demonyong daan. Ito ay puro malakas ay kumakain ng mahina, magkaiba lamang sa paraan ng pagkilos. Bahala na lang. Bigla kang may naalala, tumingin sa kanya, mayroon ka bang anumang lihim na sining para masira ang hadlang sa pag-unlad? Sa nakaraang buhay, sa ilalim ng iyong buong pusong suporta, matagumpay na nakapasok si Len Yushuang sa yugto ng pag-alis ng kaluluwa. Sa pagkakataong ito, hindi mo nabalak ulitin ang pagkakamaling iyon. Kaya umaasa ka na lang na si Len Yushuang ay masira ang hadlang ng maaga. Halos sumagot na si Len Yushuang, kung kaya kong sirain ang hadlang Nasira ko na ito noon pa. Kumunot ang iyong noo. Sa nakaraang buhay, masisira mo ang hadlang makalipas ang 2 araw. Hindi naman pwedeng isang hakbang na lang ang layo mo sa yugto ng pag-alis ng kaluluwa, at kailangan mo lang mabutas ang manipis na balakid na iyon. Pinapayuhan ko na kung mayroon kang anumang paraan, huwag mo itong itago. Kung itatago mo pa, dadalhin mo na ito sa libingan. Dahil hindi ka naniniwala sa kanya, si Len Yushuang ay nagalit at nagsabi, Ginoo, hindi kita dinadaya. Kumunot ang iyong noo. Tumatagos ba ng husto ang aking buto bilang isang ordinaryong tao? Bigla mong naalala ang isang bagay na nakalimutan mo. Nang makita mo ang kakaibang tanda sa katawan ni Len Yushuang, sa kakasinugod ng alaala ng iyong kamatayan. Noong nakaraang buhay, sa sandaling iyon, isang maningning na liwanag ng buwan ang lumabas mula sa katawan ni Len Yushuang. At pagkatapos, ang puting liwanag ay unti-unting nabahiran ng dugo. Nanlumo ang iyong puso, Diyos ko, hindi mo naman ako lolokohin ng ganyan, di ba? Nang makita ang pangit mong ekspresyon, inaliw ka ni Len Yushuang, Ginoo, huwag kang masyadong mag-alala. Nararamdaman ng aking guro ang aking kinaroroonan. Kapag dumating na ang mga reinforcements mula sa tamang daan, hahanapin niya ako. Humagikik ka, ngunit naramdaman mong mas mabuti pa ang umasa sa sarili kaysa umasa sa iba. Ang dalawa ay nagtago pa ng isang araw sa yungib.
Nang sumapit ang takip silim ay saka ka lamang nagmulat ng iyong mga mata. Ang mundo sa iyong paningin ay nag-iba na naman ng di karaniwan dahil muling nagliwanag ang lotus. Ang kapangyarihang ito ay ganap na hindi mapigilan. Kapag kumpleto na ang pag-charge, gagamitin ito ng walang pakundangan. Tumingin ka kay Leng Yushuang, at nakita mo siyang may nakasabit na maliwanag na buwan sa kanyang ulo, na babalot ng liwanag ng buwan. Ngunit sa loob ng maningning na buwang iyon ay may bahid ng dugo. At napapaligiran pa ito ng isang layer ng pink na espiritual na enerhiya. Kapahamakan na may dugo. Isang sakuna ng bulaklak ng peach, pag-ibig, marahil. Tumayo ka at pumunta sa tabing tubig para tingnan ang iyong sarili, ngunit nakita mong normal ang lahat sa iyong refleksyon. Kumunot ang iyong noo. Walang tanda ang isang ordinaryong tao, o hindi ba ito nakikita ng sarili? Nagtatakang tanong ni Leng Yushuang na nakatingin sa iyo. Ginoo, lumuhod ka, sumalok ng isang sisidlan ng tubig, at walang ekspresyong sinabi, dahil mukhang magaling ka na, aalis na ako. Laking gulat ni Leng Yushuang, nanlaki ang kanyang magagandang mata. Naguguluhang tanong niya, Ginoo, aalis ka. Humingi ka ng malamig, nagkataon lang tayong nagkakilala. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Kung may humabol na kaaway, maaari kang tumakas sa pamamagitan ng ilalim na agos ng mahiwagang bukal na ito. Paglabas mo, lumipad ka patungo sa itim na bundok na yon. Maaari kang umalis sa pamamagitan ng ilalim na agos sa ilalim ng espiritong bukal na ito. Pagkalabas, lumipad patungo sa itim na bundok na yon. Huwag mong bitawan, pahabain mo lang ang oras. Ngayong nakita kitang aalis. Nalungkot si Leng Yushuang, agad siyang pumigil, Ginoo Mapanganib ang daang ito, baka gusto mong hintayin ang mga kasamahan ko bago ka umalis. Hindi na, kaya kong protektahan ang sarili ko. Ingat ka, Ginoo. Medyo nadismaya si Leng Yushuang, mabilis siyang pumihit at kumuha mula sa kanyang dibdib. Ng 5 gintong anting-anting. Ginoo, hindi ko maaaring bayaran ang iyong pagliligtas sa akin. Ibigay ko na lang sa iyo ang mga anting-anting na ito, makatutulong ito sa iyong kaligtasan. Ipinaliwanag niya ng detalyado. Ang gamit ng 5 anting-anting, ang anting-anting ng hangin para sa pansamantalang paglipad, ang anting-anting ng bilis para sa paglalakbay ng 1,000 milya. Ang anting-anting ng brilyante para sa depensa, ang anting-anting ng anino para sa pagtago, at ang anting-anting ng langit para sa isang hampas ng ginto. Nakapagtago ka pa pala ng maraming kayamanan, sabi mo na may pagkunot ng noo. Napaiwas ng tingin si Leng Yushuang, medyo nahihiya, Ginoo Ito ay inihanda ko para sa kung kailangan kong iligtas ang sarili ko, ngunit ngayon ay hindi na kailangan. Kinuha mo ang mga anting-anting na may init pa, umiti ka, mabilis ka palang matuto. Namula ang mukha ni Leng Yushuang, muli siyang nagtanong, Ginoo talaga bang walang pangalan ang tawag sa'yo? Pumikit ka, imposible yan kahit gamitin mo ang utak mo. Nagpumilit si Leng Yushuang, kung gayon, ano ang tunay mong pangalan, Ginoo? Hindi ka lumingon, palabas ka ng yungib. At mahinang sinabi, hindi ko sasabihin sa'yo. Nagpaut si Leng Yushuang sa inis. Ang sama ng taong ito, mamamatay ba ako kung sasabihin niya? Ipinadama niya ang kanyang espiritu sa'yo, ngunit naramdaman niya na parang may ulap na bumabalot sa'yo. Kung hindi dahil sa patuloy na pag-focus ng kanyang espiritu sa'yo sa isang saglit, ay mawawala ang iyong presensya. Kahit na naramdaman mong may nakatingin sa'yo, hindi mo ito pinansin. Akala mo'y si Leng Yushuang lang. Paglabas mo ng yungib, ginamit mo ang iyong sining ng pagtatago ng aura. At maingat kang naglakad sa ilalim ng dilim, umiikot sa mga lugar na tinitirhan ng mga halimaw. Dahil nakikita mo ang kanilang masamang enerhiya. Nakarating ka ng ligtas sa kabundukan sa tapat ng yungib at dumapa ka sa niebe. Bumagsak ang mga snowflake. At mabilis kang naging bahagi ng paligid, palihim na nagmamasid sa yungib. Hindi dahil nagmamalasakit ka sa babaeng yon, kundi naghihintay ka lang ng tamang pagkakataon. Kung ang babaeng demonyo ang unang dumating o si Gu Qinghan, tiyak na magkakagulo. Sa oras na magkagulo ang mga halimaw at tao, iyon ang pinakamagandang pagkakataon para umalis ka. Hindi mo alam na ang bawat kilos mo ay kitang-kita ni Leng Yushuang. Dahil ang kakayahang espiritual ay nasa antas ng gintong butil at hindi mo nauunawaan ang saklaw nito. Naramdaman ni Leng Yushuang ang niebe na bumabalot sa iyo. At naantig ang kanyang puso. Ang taong ito ay matigas ang bibig ngunit malambot ang puso. Sabi niya alis siya. Ngunit palihim niya akong binabantayan sa labas. Hindi naman ganito kasama ang mga lalaki gaya ng sabi ng aking guro, puro babae lang ang nasa isip. At nais lang ang aking katawan. Marahil dahil siya ay nakatira sa malalim na bundok. At hindi naapektuhan ng makamundong karumihan. Bakit parang laging may kakaibang pagkaakit sa kanya? Ang nararamdaman ko, makalipas ang kalahating oras, bigla mong nakita ang isang dugong liwanag na kumikislap sa malayo. At may mga itim na ulap na bumababa. Mabilis mong inactivate ang anting-anting ng anino at ginamit ang sining ng kapalaran at pagtatago ng aura. Upang lubos na bawasan ang iyong buhay na enerhiya. Makalipas ang ilang sandali, 4 na liwanag ang huminto sa itaas.
Sila ay apat na mapanghalina na babae. Ay, ang babaeng demonyo ang unang dumating, sabi mo sa iyong sarili. Ang apat na babaeng ito, sa iyong paningin, ay may dugong liwanag sa kanilang mga ulo at makapal na itim na ulap sa kanilang mga mukha. Ito ba ang tinatawag na itim na ulap sa ulo, mukhang kamatayan? Sa kamay ng pinuno, may kakaibang bilog na aparato na may pulang perlas na lumulutang. Ang bilog na ito ay kayang makadama na siya ay nasa malapit. Mabilis, magsignal sa banal na birhen at matatanda. Nang sabihin niya ito, isang sinag ng buwan ang bumulwak mula sa ibaba at direktang tumama sa babaeng demonyo. Ang tatlong babaeng nasa antas ng gintong butil ay hindi man lang nakaiyak, agad na naputol ang kanilang mga katawan. Tanging ang pinuno ang nakablock ng isang kalasag, namumutla ang mukha, narito ka nga. Si Leng Yushuang ay lumabas mula sa yungib, parang isang liwanag na anino. Hawak ang isang mahabang espada, inatake niya ang babae. Ngunit kahit gaano siya kabilis, ang babaeng dating palabas ay nakashoot ng signal bago mamatay. Nang makita ang signal na sumabog sa kalangitan, napabuntong hininga si Leng Yushuang at bahagyang tumingin sa iyong kinaroroonan. Kahit hindi kanya nakikita at hindi ka rin nahanap ng kanyang espiritu. Alam niyang ikaw ay nanonood. Umiti siya ng bahagya. Hindi nagsalita si Leng Yushuang dahil natatakot siyang isipin mong bumigay ang anting-anting ng anino. Sa kanyang isip, bumulong siya, magkita na lang tayo sa ibang pagkakataon. Hindi siya nagdalawang isip, mabilis na bumalik sa kanyang yungib, sumunod sa iyong sinabi. Tumakas siya sa ilalim ng tubig, pinanood mo siyang umalis, ngunit may lungkot sa iyong puso. Ngumiti ka nang may pangungutya, ano bang iniisip mo, sa wakas ay nakalaya ka na sa babaeng iyon. Ganito na ang iyong pasya, ang natitira ay nasa kanya na, siya ay may panganib ng dugo. Walang tanda ng kamatayan sa kanyang mukha, hindi dapat siya mapahamak, na isaaktibo na ang iyong talismang pangmabilis na paglalakbay. Tumalon ka at nagmamadaling pumunta sa yungib, sa likod mo ay may mga sigaw ng mga babae. Tumigil ka, saan ka tatakas? Hindi ka matatag sa iyong pagtakbo. Inisaaktibo mo ang ginintuang liwanag na talisman, pumasok ka sa yungib bago ang mga mangkukulam, walang pag-aalinlangan na lumundag sa bukal. Naramdaman mo ang matinding sakit sa iyong likod, ang ginintuang liwanag sa iyong katawan ay mabilis na nadurog. Ngunit sa halip ay ligtas ka ng sumisid sa tubig, lumangoy patungo sa ilalim, ang iyong dugo ay kumalat sa tubig. Ngunit kakaiba, ang dugo ay dumaloy patungo sa iyong dibdib, kung saan may isang lumang bakal na tasa na tahimik na sumisipsip ng iyong dugo. Lumitaw ang mga simbolo sa ibabaw nito, nadama mong lumulubog ang iyong katawan, dala ng mga agos sa ilalim ng tubig. Patungo sa isang direksyon, ikaw na sugatan ay hindi kayang labanan ang malakas na agos. Hindi mo mapigilan ang iyong sarili na sumabay sa agos, nagbanggaan sa madilim na ilog, buti na lang walang halimaw sa agos. Walang lakas na lumubog, malabo mong nakikita ang itaas, mamamatay ka ba ng ganito? Malamig na buwan, ang babaeng ito ay napakabilis tumakbo sa sandaling iyon. Sa iyong malabong paningin, may isang sinag ng liwanag ng buwan, isang diwata na nababalot ng liwanag ng buwan ay lumilipad patungo sa iyo sa tubig. Sa likod ng diwata ay may isang buwan, ang kanyang damit ay lumulutang sa tubig, napaka-elegante at makalangit. Hinawakan ka niya, dinala ka ng mabilis pataas sa ibabaw ng tubig, parang ilalayo ka sa dagat ng paghihirap. Malabo mong tiningnan siya, pakiramdam mo ay sasabog ang iyong baga, ang tibok ng iyong puso ay parang kulog. Tiningnan ka ni malamig na buwan na namumutla, biglang kinagat ang kanyang pulang labi, hinawakan ang iyong mukha at hinalikan ka. Nadama mo ang isang hininga ng sariwang hangin na dumating, sakim kang kumuha, hindi mo napigilan ang iyong sarili na yakapin siya. Namula ang mga mata ni malamig na buwan, isang kamay ay yumakap sa iyo, ang isa ay may hawak na espada. Pinatay ang mga halimaw sa ilog, mabilis na lumangoy pataas, makalipas ang ilang sandali. 2 tao ang lumitaw sa isang ilog na may lapad na 10 dangkal, nakakuha ka ng sariwang hangin, humihingal ng malakas. Parang nakaligtas sa kamatayan, namula ang mukha ni malamig na buwan habang tinitingnan ka, basa ang buong katawan. Ang kanyang kahangahangang katawan ay bahagyang nakikita sa tubig, okay ka lang ba? Hindi okay. Mahilo ang ulo ko, sabi mo, at bumagsak ka sa kanyang dibdib. Hindi para makinabang, kundi dahil sa sobrang pagkawala ng dugo, hindi na kaya. Sa iyong pagkakalito, narinig mo ang gulat na boses ni malamig na buwan, binata. Binata, hindi mo alam kung gaano katagal, nagising ka sa ugong ng hangin at pagsabog. Pagkagising mo, pakiramdam mo ay sasabog ka, humihinal ka na parang baka. Isang pamilyar na manunuksong boses ang dumating, diwata malamig na buwan, bakit mo pa hinahawakan ang iyong munting kasintahan? Kung sasama ka sa akin sa bahay ng mga manunukso, pangako kong araw-araw kang abala, hindi kailanman mawawalan ng laman. Walang sinabi si malamig na buwan, tanging ang kanyang espada ay naghagis ng mga sinag ng liwanag, patuloy na nagpapaandar ng bangkang lumilipad upang makalabas. At ang presensya ni Lin Luchen ay malaking pakinabang sa pag-aaral ng grupong ito, hindi ba?
Ang tunay na birhen ng dalisay na jade ay namumula na, tila hindi na makapagpigil. Bakit hindi ka nagsasalita, Diwata? Parang masakit ba tulad ng kay Wani? Diwata, sabihin mo lang, lalayo kami. Para mapadali ang iyong kasayahan kasama ang iyong munting kasintahan, ang mga mangkukulam ay tumawa ng malakas, naglabas ng mga nakakalibog na hingal. Mga panunukso, hindi mo ba alam yon, Diwata? Paano malalaman ng malinis na dalisay na jade? Turuan siya ng mga kapatid, haha, huwag mong maliitin ang dalisay na jade. Mas marami silang naranasan kaysa sa asin na kinakain natin. Narinig ito ni Malamig na Buwan at galit na pumutok ng espada, ngumiti ng may galit. Walang hiya. Sa sandaling ang kanyang isip ay ginulo ng lahat ng malademonyong tunog, sa wakas ay nagising ka. Lunok ng isang antidote, huwag mo silang pakialaman, tumakbo ka sa bundok ng 10,000 biyaya. Pumunta muna sa malaking puno, bilis. Siguro dahil sa pagkahimatay. Ngayon ay nakikita mo pa ang lakas ng kasamaan sa paligid, nakita ka ni Malamig na Buwan na nagising. Una ay bumuntong hininga ng maluwag, hindi maiwasang maalala ang halik na yon, malabo ang kanyang mga mata. Ngunit binasa pa rin niya ang kodigo ng paglimot sa makalangit na pagmamahal, bahagyang binago ang direksyon, patungo sa malayong malaking puno, na pagtanto mong may mali sa kalagayan ni Malamig na Buwan. Alam mong nakalanghap siya ng maraming lasing na usok, nasaan ang iyong antidote. Hingal na sabi ni Malamig na Buwan. Naubos na lahat, kinuha mo ang huling antidote mula sa iyong sinturon, ipinakain mo sa kanya. Para maibsan ng kaunti ang kanyang sakit, nagkaroon ng pisikal na pagdikit ang dalawa. Hindi sinasadyang dinilaan ni Leng Yueshuang ang kanyang daliri. Sa takot, umatras ka ng 2 hakbang. Immortal, pakiusap, magpigil ka. Hindi ako ganoong klaseng tao. Namula si Leng Yueshuang sa galit at sulyapan ka. Ngunit sa sandaling iyon ay tila siya ay napakaseksi. Sa takot, nagtago ka sa likuran niya. Huwag mo akong tingnan, natatakot ako na hindi mo mapigilan ang sarili mo. Kasuklam-suklam, sino naman ang magkakagusto? Tiyak na hindi ako. Tumahimik ka, huwag ka nang magsalita. Nang marinig ito, agad kang sumunod at nanahimik. Hindi nagtagal, nakuha ni Leng Yueshuang ang kontrol. Lumipad ang bangka patungo sa malaking puno. Mabilis kang nagsabi, pumutok sa puno. Pagkatapos, lumipad ng malapit sa lupa. Ang mga halimaw sa daan ay nagising at nagkagulo sa paligid. Nagkakasabay ang mga sigaw at hiyaw. Ang mga alagad ng Miaoin seksyon ay nahadlangan sa paghabol, at ang pag-ikot ay sayang sa oras. Dumarami ang nahuhuli. Sa huli, tanging ang pinakamalakas na. Si Lu Yaoyao, kasama ang 3 alagad na nasa yugong antas, ang nakahabol. Lahat sila ay marumi at pagod. Hindi kayo makakatakas. Sumigaw si Lu Yaoyao ng may galit, at ang kanyang paligid ay naglabas ng maraming makukulay na laso, na bumuo ng isang bulaklak na ilog na pumaligid sa inyo. Hinawakan ni Leng Yueshuang ang kamay mo at lumipad pa itaas, pinaandar ang maliit na bangka patungo kay Lu Yaoyao. Ang luntiang bangka ay nagliwanag. Ang matinding pagsabog ay nagpakalat sa mga laso, at lumabas ang 2 mula rito. Inis na sabi ni Lu Yaoyao. Tingnan natin kung gaano pa karaming mga kagamitan ang mayroon ka. Ang mga babaeng ito na may pribilehiyo ay talagang nangaapi. Isang mid-grade na kagamitan. Ang bangka na ganoon lang pinasabog. Alam mo, ang mga mahiwagang kagamitan ng Kingsu Realm ay may 5 antas. Linki, Faki, Xianqi, Shenqi, Shenqi. Ang Shenqi ay hawak lamang ng mga makapangyarihang nagdaan sa pagsubok. Hindi maabot. Ang Shenqi naman ay makukuha lamang ng may tadhana. Karamihan ay nasa mga makapangyarihang manlilinang. Ang karaniwang manlilinang sa buong buhay. Marahil ay isang high-grade na Xianqi na iniwan ng matatanda ng sekta. Si Lu Yaoyao bilang isang Chukiao na manlilinang. Ay mayroon lamang isang pinakamataas na grade na Faki. Ang babaeng ito ay gumagamit ng mid-grade na Faki na parang disposable na kagamitan. Talagang pag-aaksaya ng kayamanan. Kapag nahuli niya ito, kailangan niyang pagbayaran ang kasalanan. Nasiyahan siya. Habang nakikipaglaban kay Lu Yaoyao, dinala kanya patungo sa Wanfu Mountain. Naging maputla ang kanyang magandang mukha, may dugo sa kanyang labi. Samantala, sa ibang lugar, ang mga alagad ng Miaoin seksyon ay sunod-sunod na dumating nang makita ang senyales. Lalong lumala ang sitwasyon. Ang pinakamalala, ang drunken love smoke sa katawan ni Leng Yueshuang ay na-activate. Naramdaman niya ang init sa buong katawan. Para bang may daan-daang langgam na gumagapang. Hinawakan niya ang iyong kamay ng pilit at natakot si Lin Luochen hanggang sa mamutla. Bago tuluyang sumuko si Leng Yueshuang, narating ng 2 ang Wanfu Mountain na nasa gilid ng halimaw na bangin. Sa oras na yon, gabi na. Sa liwanag ng buwan, makikita ang maraming lumulutang na halimaw na umiikot sa paligid ng Wanfu Mountain. Ang mga lumulutang na halimaw na ito ay malaki at maliit, libo-libo, nagkakagrupo. Para silang nagbabagong itim na ulap. Sa itim na bundok na tila nagtitipon ang mga halimaw. Mayroong hindi mabilang na mga kuweba. Nanginig ang anit ni Leng Yueshuang. Saan tayo lilipad? Sabi niya ng balisa. Kahit saan. Gamitin ang liwanag ng iyong buwan sa iyong katawan,
at pumasok ka na lang at lumipad ng magulo. Nang makita ang mga tao, ang mga lumulutang na halimaw ay nagbukas ng kanilang mga pakpak at lumipad papunta sa kanila. Naglabas sila ng hindi naririnig na alon, na nagdulot ng pagkahilo at pag-ikot ng ulo. Napasigaw si Leng Yueshuang at hindi sinasadyang inuna ang kanyang espada. Dinala kanya sa pagputol sa grupo ng mga lumulutang na halimaw patungo sa loob. Ngunit napansin niya na iniwasan ng mga halimaw ang dalawa, at sa halip ay mabangis na sumalakay kay Luo Yaoyao sa likuran. Hindi siya pinansin ng mga halimaw, sa halip ay tinulungan pa siyang hadlangan ang mga kaaway na ikinagulat ni Leng Yueshuang. Huwag kang magmukmok, bilisan mo, pagpasok, isara ang bunganga ng kuweba. Nang marinig ang iyong paalala, mabilis na pumili si Leng Yueshuang ng isang kuweba at lumipad papasok. Pagkatapos ay isinara ang bunganga. Sa loob ng kuweba, maraming paniki ang nakabitin ng baligtad. Nang pumasok ang dalawa, tiningnan nila ang dalawa gamit ang kanilang pulang mga mata. Ngunit hindi rin sila sinaktan ng mga halimaw na ito, nagtataka lamang sila. Hindi alam ni Leng Yueshuang ang dahilan, ngunit mabilis siyang lumipad papasok upang maghanap ng daan palabas. Ngunit ang Wanfu Mountain ay maraming daanan, parang isang three-dimensional na maze. Hindi nagtagal ay naligaw siya. Habang pumapasok ang babae sa Wanfu Mountain, sa tabi ng Duanyu Demon Gorge, biglang nagulo ang enerhiya ng halimaw. Mula sa ilalim ay mahinang narinig ang tunog ng kadena na nanginginig, parang may nagpupumilit ng malakas. Ilang sandali, sa gitna ng mga halimaw sa ilalim, dahan-dahang nagmulat ang isang pares ng pulang mata. Pagkatapos, isang malakas na tunog ang lumabas, parang may isang bagay na isinara pabalik. Sa labas ng buong Duanyu Mountain, kumalat ang pagkabahala. Ang mga halimaw ay nagsimulang maging balisa. Si Luo Yaoyao at ang kanyang grupo sa labas ng Wanfu Mountain ang unang nakaalam. Dahil ang libo-libo, ang mga lumulutang na halimaw ay biglang naging mabangis. Huwag hintayin dumating ang banal na dalaga. Huwag silang hayaang makatakas. Pagkasabi niya ay tumalikod siya at hindi na lumingon pa, tumakbo patungo sa loob ng yungib ngunit para lamang siyang langaw na nagpagala-gala ng walang patutunguhan. Sa kabilang banda, si Cold Moon Frost ay nagdala sa iyo na lumilipad ng walang direksyon hanggang sa makarating sila sa dulo ng isang sangang daan. Balak na sana ni Cold Moon Frost na bumalik, ngunit pinigilan mo siya, magpahinga muna tayo. Huwag nang magpagalagala, halos hindi na makayanan ni Cold Moon Frost. Nang marinig ito, direkta siyang lumikha ng isang maliit na kuweba na kasinlaki ng tuod ng puno sa pader ng bato. Isinama kanya sa loob, naghagis ng ilang bandila ng aray. Upang takpan ang bagong gawang kuwebang ito, pagkatapos ay itinulak kanya palayo, yumuko at humihingal ng malalim. Umurong ka ng ilang hakbang, ngunit ang iyong mga mata ay nakatitig ng mariin kay Cold Moon Frost, humihingal na parang toro. Ang dibdib ni Cold Moon Frost ay pataas-baba ng hirap, maiging umupo siya nang nakapag-krus ang mga binti, sinubukang pigilan ang sarili gamit ang Ultimate Indifference Art. Huwag kang lalapit sa akin. Sa pakikinig sa kanyang boses, ikinagulat ka. Labis kang natakot, determinado mong ginagalaw ang mga kalamnan sa iyong likod, at napasigaw ka sa sakit dahil hindi mo na napigilan. Nagulat na itinaas ni Cold Moon Frost ang kanyang ulo, ngunit nakita niya ang dugong pumatak mula sa iyong likuran, at hindi siya makapaniwala. Parang mas mukha siyang nagsasanay ng Ultimate Indifference Art kaysa sa akin. Ginulo mo ang sugat sa iyong likod. Bahagyang nabawi mo ang iyong katinuan, agad mong pinatakbo ang Destiny Reincarnation Art, sinubukang alisin ang kaguluhan sa iyong katawan. Ngunit sobra ang iyong nalanghap na Drunk Love Lotus, at ang Green Lotus ay matagal nang kumupas. Kahit na pinipigilan ni Cold Moon Frost ang sarili ng buong lakas. Ang kanyang balat ay nagsimulang mamula, at ang kanyang mga mata ay lalong lumalabo. Pinaalalahanan mo siya. Manahimik ka, huwag kang magulo. Si Cold Moon Frost ay parehong nahihiya at nilalamig. Manahimik, paano mo ako mapapatahimik? Kung gusto mo, igapos mo ako. Tiyak na umiling ka, hindi maaari. Hindi ako nangangahas lumapit sa iyo. Maiiyak na si Cold Moon Frost, bahagyang humagulgol, ano ang gagawin natin? Isang kidlat ng inspirasyon ang pumasok sa iyong isip at iminungkahi mo, hindi ba pwedeng sarili mo na lang ang gumawa? Medyo naguguluhan na tumingin sa iyo si Cold Moon Frost, hindi na uunawaan ang iyong sinasabi. Seryoso ang iyong mukha, huwag kang mag-alala, tatalikod ako. Hindi na ako titingin pabalik. Noon lamang naintindihan ni Cold Moon Frost, ang kanyang mukha ay namula na para bang may tutulong dugo. Hindi napigilan ang sarili, tiningnan kanya ng masama, sino bang gagawa ng kahiyahiyang bagay na yon? At kailangan nito ng pagtutugma ng yin at yang. Hindi mo akalaing kailangan pala nito ang pagtutugma ng yin at yang, kung gayon, ang tradisyonal na kasanayan ay walang silbi. Ano ang mangyayari kung hindi ito malulutas? Humihingal si Cold Moon Frost, sino ang nakakaalam? Hindi pa naman ako naapektuhan nito. Pakiramdam mo ay nahihilo ka, ang daloy ng liwanag ay patuloy na bumabangga, tila gustong lumabas mula sa loob.
Tignan mo sa mga storage ring ng mga babaeng demonyo kung may antidote o may kaugnay bang kasanayan. Nang marinig ito, agad na inilabas ni Cold Moon Frost ang mga storage ring ng mga babaeng demonyo, pinawi ang kanyang espiritual na pagkakakilanlan mula sa loob. Naglabas ng isang tambak ng mga bagay. Tumingin ka sa tambak na yon, mga manipis na damit at sapatos sa harap mo. Mianling, syuang taulong at mga katulad nito, kahoy na upuan at bagdi. Aba, ang mga nasa libro ay nagkatotoo na. Bagamat hindi naintindihan ni Cold Moon Frost. Sa hugis pa lamang ay namumula na siya, agad niyang iwinagayway ang kanyang kamay upang wasakin ang mga bagay na ito. Hinalungkat mo ang mga aklat at gamot sa mga ito. Bagamat may natagpuan kang ilang bote ng gamot, hindi ka nangahas na inumin ang mga ito, baka ito ay pampaganyak. Hindi ba't dagdag pa yon sa problema? Ngunit sa mga kasanayan, natagpuan mo ang ilang aklat. Lahat sila ay may isang papel na kasanayan, yin yang pleasure art. Ito na. Masayang binuksan mo ito at pagkatapos ay natulala ka. Isang Spring Palace Diagram. Ang nasa loob ay mga posisyon ng pagsasama ng lalaki at babae, may larawan at teksto. Kaya pala kailangan ng papel, maruming bagay. Balak na ni Cold Moon Frost na wasakin ang aklat. Ngunit mabilis mo siyang pinigilan, huwag. Ito ay kasanayan. Baka ang solusyon ay nasa loob nito. Binalikan mo ang aklat, maiging hinahanap ang mga salita. Sinusubukang hanapin ang paraan ng paglutas. Napilitan si Cold Moon Frost na manood kasama mo, ang kanyang mukha ay namumula na para bang may tutulong dugo. Sa unang pagkakataon ay nakakita siya ng ganito, kasama pa ang isang lalaki, sa ganitong sitwasyon. Nais na niyang mamatay. Lalong pumula ang mukha ni Cold Moon Frost, ang kanyang hininga ay nagiging mainit. Nagpapalabas ng mainit na ambon sa iyong katawan. Sa sandaling iyon, pakiramdam mo ay sasabog ka na rin, dalawang boses ang nag-aaway sa iyong isipan. Gawin mo na. Sa daan, ilabas ang espada upang tumulong sa nangangailangan. Ito na ang pagkakataon ng bayani na iligtas ang dalaga. Tama, ito ay isang bagay na pupuno sa bangin gamit ang iyong katawan, isang bagay na pupuno sa butas gamit ang buhay ng tao. Ako ay tungkulin naming gawin ito. Bilisan mo, ano pang inaantay mo? Natatakot ka ba talaga sa malas ng puting tigre? Ngunit hindi ka pa rin handang sumuko sa kapalaran, totoo bang mawawala ang iyong pagkabirhen? Sa sandaling iyon, bigla mong naramdaman ang init sa iyong dibdib at ang paligid ay umikot. Lumitaw ka sa isang kulay abo na mundo, isang malaking bato na nakatayo sa harap mo, may dalawang malaking dragon sa loob nito, isa pula, isa asul. Patuloy silang sumasalpok, pinipilit ang bato na magpakita ng mga titik ng paisa-isa. Ang mga titik na ito ay tila naglalahad ng mga katotohanan ng sansinukob, o kaya'y nagpapaliwanag ng mga alituntunin ng langit, pawang mga batayang lohika. Bagamat hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin, nang makita mo ang dalawang dragon na sinusubukang sirain ang bato, naisip mong may masamang mangyayari. Ang tadhana ay gabay sa nakaraan, ang reinkarnasyon ay tabak na pumutol sa nakalipas, sumalungat sa agos ng panahon. Sa landas ng sanhi at bunga bilang talim, binigkas mo ang sutra ng kapalaran at reinkarnasyon, upang tumulong sa pagpigil, ngunit nang magsimula ka. Isang malinaw na bulong ng isang babae ang umalingaw-ngaw sa iyong tenga. Ang binibigkas niya ay ang parehong mga panalangin ng sutra ng kapalaran at reinkarnasyon. Ang tinig ay papalapit, lalong lumilinaw, at ang dalawang dragon ay tila nabuhayan ng dugo. Naglabas sila ng dalawang nakabibinging atungal, lumabas mula sa bato, at nakita mong sumugod sila sa iyo. Automatiko kang nagtaas ng kamay upang harangin, ngunit ang dalawang dragon ay umikot lamang sa iyo, nagbuhat ng makapal na itim na ulap. Isang malaking itim na ilog ang parang tinawag, umaagos sa kalangitan, at isang itim na figura ay nahulog mula rito na parang bituin. Diretso itong sumalpok sa iyong katawan, ay isa na naman. Bigla mong iminulat ang iyong mga mata, ngunit nasa yungib ka pa rin, at nasa harap mo si Cold Moon Frost na humihingal. Isang ilusyon lamang. Habang naguguluhan ka, biglang may boses ng babae na tumunog sa iyong isipan. Aray, saan ako dinala ng bato ng paglabag? Ito ba'y dagat ng kamalayan? Mukhang katulad ito ng banal na lugar ng reinkarnasyon, nagtagumpay ba ako? Ngunit parang may mali sa katawang ito. Kung hindi ko ito ayusin agad, tila sasabog ako. Narinig mo ang boses na nagbulong-bulungan. Kahit na nasa anyo ka ng apoy, nabuhusan ka ng malamig na pawis, sumpa. Anong uri ng demonyo ito? Napag-isipan mong nasa dagat ng kamalayan ng tao, agad kang lumubog dito. Binuksan mo ang iyong mga mata sa altar ng kamalayan, at nakita mong may dagdag na isang napakagandang babae na nakaitim na damit. Nakayuko siya nang may pag-usisa sa iyo, at hindi lang iyon, sa ilalim ng kanyang mukha. May dalawa pang goldfish, isang asul at isang pula, na masayang lumalangoy. Ang iyong isip ay umuugong, ang dagat ng kamalayan ko ba ay parang hostel. Lahat ng demonyo ay pumapasok dito. Tumingin ka sa babae, nag-ingat, sino ka? Bakit nasa dagat ng kamalayan ko? Ngumiti ang babae, ako si Virtual Yin. Maari bang itanong kung saan ito? Anong taon na ngayon?
Naguluhan ka. Saan ito? Anong taon? Tiyak na ito ay dayuhang demonyo. Bundok ng putol na buwan, taon 5202 ng kasaysayan ng kaginhawahan. Anong uri ka ng demonyo? Hindi siya pinansin ni Virtual Yin, bumulong, taon 5202 ng kasaysayan ng kaginhawahan. Mukhang dumating ako ng maaga. Puno ka ng pag-aalinlangan, tinanong muli. Sino ka ba? Kahit hindi ako tutol na ipaliwanag ang dahilan, kung hindi mo ayusin ang sitwasyon sa labas. Baka sasabog ka. Tinakpan ni Virtual Yin ang kanyang bibig, ngunit ang malaking puwang ng kanyang mga daliri ay nagpakita. Dalawang tusong mata, gawin mo ang iyong gagawin, hindi ako titingin. Umiti ka ng mapait kapag natapos ko na ito. Ang larong ito ay tuluyan ng patay. Ang babae sa labas, hindi mo na dapat pakialamanan ang kasalukuyan. Ang babae ba ay isang di inaasahang panauhin? Sabihin mo ang totoo sa kasalukuyang sitwasyon. Kahit nalaso ng inumin. Kailangan mo munang malagpasan ang kasalukuyang panganib, kung hindi, tapos ka na. Mahuli ni Gukinhan. Tapos na ang lahat. Matapos marinig, nagulat si Virtual Yin, agad-agad na larong buhay kamatayan. Lalo kang nahihirapan, unang nagtanong, may paraan ka ba para malutas ang pagnanasa na ito? Nag-isip sandali si Virtual Yin, mayroon, ngunit magiging mahirap. Ito ay depende sa inyong lakas ng loob. Hindi mo inaasahan na mayroon siyang paraan, natuwa ka. Sabihin mo na, walang emosyong sabi ni Virtual Yin, ang pagsasama ng Yin at Yang ay hindi kailangang sa kama. Ang pagtunog ng kaluluwa ay maaari ding gawin. Mayroon akong isang sutra ng espiritong pagsasama ng walang hanggan, na maaaring magpalitan ng Yin at Yang na hangin sa pamamagitan ng bibig upang makamit ang pagtunog ng kaluluwa. Ngunit sa totoo lang, ang ganitong sining ay ginagamit ng mga masasamang manggagamot upang linlangin ang mga dalaga, may epekto sa pagpapalakas ng lakas, ngunit napakaliit. Kapag naghalo ang Yin at Yang na hangin, iyon ang pinakamalakas na pampagana sa pagnanasa, at sa pagpapatuloy ay magiging totoong labanan. Lalo na't kayo ay naapektuhan na ng tinatawag na pagnanasa, mas mabuting tanggapin mo na. Balikan na lang natin ang pagtakas mamaya. Matigas mong sabi, ituro mo sa akin. Ngayon ay hahamunin ko ang aking kahinaan. Ngumiti si Virtual Yin. Isang kumpas ng kamay, pinalabas sa dagat ng kamalayan ang tinatawag na haluang metal na banal ng kalawakan, at sa gayon ay magkakaroon ng magandang palabas. Talagang may katuwaan, pinapayuhan kitang lumabas muna at tingnan, kung hindi ay kailangan mo na lang samantalahin habang mainit. Hindi mo alam kung bakit, nang imulat mo ang iyong mga mata ay natuklasan mong niyayakap ka ni Leng Yueshuang nang hindi mo namamalayan. Sa sandaling iyon, siya ay lumikha ng mahigit 10 sinag ng espada na nakatutok sa kanyang sarili, tila magpapakamatay. Bigla kang pinagpawisan ng malamig at nabulalas, Leng Yueshuang. Ano ang gusto mong gawin? Sa nakaraang buhay ay wala naman ganitong sitwasyon, hindi ba ako sumunod sa nakaraang buhay? Dumiretso ba akong sumugod? Tiningnan siya ni Leng Yueshuang, biglang may naalala. Nagulat na sabi, paano mo nalaman ang buo kong pangalan? Hindi naman siya talaga nagbabalak magpakamatay. Gusto lang niyang gamitin ang espada para patigilin ang sarili, upang hindi siya makagawa ng anumang nakakahiya sa kanilang sekta. Napasinghap ka at sumagot ng wala sa tono, bitawan mo muna ako. Ako lang ang may lihim na paraan upang malutas ang kasalukuyang sitwasyon. Umatras ng ilang hakbang si Leng Yueshuang, bago maluwag na kinalag ang tali sa iyo, kahit may pag-aalinlangan. Hindi na niya kaya, mabilis mong inukit sa lupa ang haluang metal na banal ng kalawakan gamit ang putol na talim. At ipinaliwanag mo sa kanya, ngunit paulit-ulit na umiling si Leng Yueshuang, hindi, talagang hindi. Talagang magkakaproblema, hindi naman siya ignorante, ano ang pagkakaiba nito sa pagbibigay ng libre? Subukan mo, wala ka bang tiwala sa akin? Hindi, wala akong tiwala sa sarili ko. Muli na namang pinakilos ni Leng Yueshuang ang tali, balak kang gapusin muli, pero ayaw mong mamatay kasama siya rito. Mabilis mong sinabi, hindi ba tinanong mo lang kung paano ko alam ang buong pangalan? Hindi lang iyon ang alam ko. Mas alam ko na sa 3 taong gulang ka pumasok sa Yunzong, sa 7 ay Foundation Establishment, sa 13 ay Golden Core. Ngayon wala ka pang 24, nasa Nascent Soul Grand Perfection ka na, itinuturing na isang nahulog na immortal. Ikaw ang pinakamay pag-asa na alagad ng Yunzong. Nagulat na tumingin sa iyo si Leng Yueshuang, sino ka ba talaga? Dahan-dahan kang lumapit sa kanya, umiti ng malamig, Leng Yueshuang, ako ang iyong asawa. Nagdilat ang magagandang mata ni Leng Yueshuang, galit na sabi, nagsisinungaling ka. Saan ako nagkaroon ng asawa? Diretsong sinabi ni Lin Luchen ang punto, ikaw ay isang puting tigre, tama ba?